Bumaba lang ng eroplano ang batang Taekuon at nagmaneho ng supercar pauwi. Bigla na lang, habang naglalakad siya, may lumabas na truck at bumangga sa kanyang kotse. Nang magising, natagpuan niya ang sarili sa isang siksikang plaza. Nakasuot siya ng punit-punit na damit. Siya rin ay brutal na binugbog. Nakita ang kanyang kaawa-awang hitsura, inakala ng lahat na siya ay pulubi. Maraming tao ang naghagis ng pera sa kanyang mangkok. Di nila alam na siya ay anak ng pinakamayamang Taekuon sa Korea, ang The Gold Life Group. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na maalala ni Lois kung sino siya. Nawalan na ng alaala si Lois. Di inaasahan, matapos ang maikling biyahe, naging pulubi si Lois na napahiya. Ilang araw lang ang nakalipas, masayang nagbibilang si Lois ng segundo para bumili ng limited item. Ang 100 limited edition sports jerseys ay 29 segundo na lang bago ilabas. Ang unang mamimili ang magmamay-ari ng jersey na nagkakahalaga ng 10 milyong won. Bawat susunod na bibili ay may diskwento na 10,000 won. Sa ilang minuto, libu-libong mamimili ang pumasok sa shopping site. Nagsimulang bumilang pababa ang mga segundo. Pinigil ni Lois ang hininga habang nag-click ng 0 na ang oras. Nag-load ang site at lumabas ang abiso na nakabili siya ng unang jersey na 10 million won. Tumalon sa tuwa si Lois. Ngayon, lahat ng may pera ay pwedeng bumili nito. Maraming mayayaman ang hindi nakabili at napilitan na lang bumitaw. Sa mayayaman, hindi na presyo ang labanan kundi ranggo. Kabilang si Lois sa mga taong iyon. Siya ang apo ng chairman ng The Gold Life Group, isang third-gen Taekuon. Ang ginagawa niya araw-araw ay gumastos para sa lola niya. Pagkabili ng shirt, ibinahagi ni Lois ang tuwa sa kasambahay na si Kim. Napakatahimik ng kasambahay na si Kim dahil madalas itong mangyari. Mabilis na iniabot ang shirt kay Lois. Mabilis ding naihatid sa bahay ang mga item na in-order niya. Tila ang pangunahing gawain ng kasambahay ay pagtanggap ng mga naihatid na gamit. Gusto ni Lois magpahinga matapos maghunt ng branded items, pero hindi pumayag si Kim. Kung matutulog si Lois ngayon, mabebenta agad ang salamin na gusto niya. Nag-alala si Lois kaya bumangon at mabilis na naligo. Kahit nagmamadali, hindi niya maiiwasan ang tuntunin ng kanyang lola. Alam na hindi maiiwasan, umupo si Lois at mabilis na kumain ng almusal. Ininom din niya ang mga halamang pampalusog na inihanda ni Kim. Talagang para siyang pre-programmed na makina. Kaya naghabulan sina Lois at Kim at pareho silang napagod. Nadulas si Lois kaya nahulog siya. Nakita yon ni Butler Kim at labis siyang nag-alala. Tumakbo rin siya para tingnan at nahulog din tulad ni Lois. Nagkadikit sila kaya nagtawanan ang mga katulong. Nag-alala si Lois sa kanyang magandang ilong. Sa kasamaang palad, nawala ng kaunting dugo si Lois. Mabilis na nakarating ang balita kay Pangulong Choi. Mahal niya ang pamangkin kaya pinatawag agad ang doktor. Ngunit ayaw magpatingin si Lois sa doktor. Gusto lang niyang pumunta sa mall. Siyempre, hindi ito pinayagan ni Butler Kim. Labis na nainis si Lois sa pagkontrol ni Butler Kim. Sa paaralan, sinusundan siya ni Kim mula kainan hanggang banyo. Kaya nga hindi makapagkaibigan si Lois. Akala ni Lois patatawarin siya pero lalo pang naawa si Kim. Malapit nang umiyak, sinabing mahal na mahal niya si Lois. Iyon ang dahilan kung bakit single pa rin siya. Naramdaman ni Lois na may nasabi siyang nakasakit kay Butler Kim kaya inanyayahan niya itong mag-shopping. Naisip ni Lois ang paraan para hindi siya pilitin ng lola niya na magpatingin sa doktor. At ganoon na lang, nakarating sila sa mall. Pagpasok sa tindahan, agad napansin ni Lois ang kumikislap at mamahaling alahas. Mabilis at tumpak na pumili si Lois ng eksklusibong modelo, kaya't nagulat si Manager Huang sa kanyang kaalaman. Masayang inilabas ni Manager Huang ang isang natatanging regalo para kay Lois. Isang peres ng brilyante encrusted panty, tanging produkto para sa pinaka-VIP na customers ng tindahan. Nakaupo si Lois nang tumawag si Marie. Ayaw magsalita ni Lois, kaya hinayaan niya si Manager Kim na sumagot sa telepono. Ngunit naunawaan ni Manager Kim ang ibig sabihin ng babae, kaya pinayuhan niya si Lois na harapin ito. Nag-atubiling sumagot si Lois at nagsabi ng ilang masakit na salita. Hindi pinayagan ni Lois na makapagsalita si Marie at agad binaba ang tawag. Pagkatapos, nag-alinlangan si Lois na tanungin si Manager Kim kung gusto ba talaga siya ni Marie. Ayon kay Manager Kim, tumawag ang babaeng ito kay Lois isang beses sa isang linggo. Ang mga paksa ay tungkol lamang sa panahon at kalusugan. Sa madaling salita, ang tawag na ito ay parang tungkulin na kailangan niyang gawin. Nadismaya si Lois at naisip na mahirap talagang makahanap ng tapat na kaibigan. Pumasok si Lois sa bahay at binuksan ang TV. Talagang nakuha ng dalaga sa TV ang atensyon niya. Ang pangalan niya ay Boxil. Napakasigla ng ngiti ni Boxil kaya hindi mayalis ni Lois ang tingin sa screen. Nakaramdam ng kakaiba si Manager Kim nang makita si Lois na ganoon. Ipinaliwanag ni Butler Kim na ito ay programa tungkol sa buhay ng mahihirap sa Korea. Gusto ni Lois magpadala ng ref kay Boxil pero walang kuryente sa kanila. Kahit ipadala, magiging storage cabinet lang ito. Sa oras na yon, nakahanap si Boxil ng napakabihirang ugat ng ginseng. Mabigat ang sakit ng lola ni Boxil kaya naisip niya ito agad. Kahit may gustong bumili ng ginseng, tumanggi si Boxil. Tumakbo siya pauwi ng mabilis, puno ng pag-asa.
Pagkakita ni Boxil sa lola, inalis niya agad ang basket ng gamot. Ngunit nang ipagmamalaki sana ni Boxil ang ugat ng ginseng, nalaman niyang pumanaw na pala ang kanyang lola. Napaiyak si Boxil sa kalungkutan. Biglang bumuhos din ang malakas na ulan. Nais sana ni Lois lumabas para mamili, pero dahil sa masamang panahon, nag-alala si Butler Kim at ayaw siyang payagang umalis. Alam ni Pangulong Choi na mabibigla siya nito. Nang banggitin siya, napabuntong hininga na lang si Lois. Hindi niya maintindihan bakit kailangan siyang ikulong sa bahay. Gusto ni Butler Kim na maunawaan ni Lois na mahal siya ng kanyang lola. Nawala ng magulang si Lois noong bata pa, kaya ang lola lang niya ang malapit sa kanya. Nadudurog ang puso ni Pangulong Choi sa pag-iisa at pangungulila ng apo sa magulang. Kaya siya sobrang mapag-alaga at ayaw ni Lois gumawa ng ikasasama ng loob niya, kaya't nagbago siya ng isip at hindi na umalis. Kawawa naman si Boxil. Dahil pumanaw ang lola niya, nagpa siya siyang hanapin ang kapatid na tumakas sa bahay. Kapag natagpuan niya ang kapatid, tuturuan niya ito ng leksyon sa pagiging malikot. Bagong dating lang si Boxil sa lungsod ng malinlang at mawala ang kanyang bagahe. Wala siyang panahon para maintindihan ang nangyari sa kanya. Nang mag-report sa pulisya, walang numero ng telepono si Boxil. Ilang oras siyang naupo sa tren para lang mahanap ang target na pagkakakitaan. Sa kamalasan ni Jungwon, siya ang napili ni Boxil. Hinarang niya ang daan at hinila si Jungwon sa isang sulok. Pagkatapos, nagmakaawa siyang bilhin ang kanyang ginseng. Ikinuwento rin niya kung paano siya naloko para maawa si Jungwon sa kanya. Hiningi ni Boxil ang 1 milyon won sa halip ng 5 milyon na orihinal na presyo. Siyempre, hindi bumili si Jungwon ng damong hindi alam ang pinagmulan. Matapos ang paghikayat, pumayag si Jungwon na bayaran si Boxil ng 100,000 won. Kung mapapatunayan ni Jungwon na totoo ang ginseng, ililipat niya ang natitirang pera. Dahil walang telepono si Boxil, iniwan ni Jungwon ang kanyang numero. Pag-uwi niya ng gabing iyon, naisip ni Jungwon na baliw siya sa pagbili nito. Sa oras na yon, wala nang mapahingahan si Boxil kaya natulog siya sa sauna. Bigla namang nagkalagnat si Pangulong Choi dahil sa trangkaso, naging pulmonya pa. Nabalitaan ni na Butler Kim at Louis, kaya agad pinalipad si Louis pabalik ng Korea. Ang mga direktor ay nagmadali sa ideya na palitan si Pangulong Choi. Hindi nila sineseryoso ang presensya ni Louis. Para sa kanila, si Louis ay spoiled na batang mahilig mamili at umaasa sa lola. Gusto nilang ilagay si Director Baek sa posisyon ni Pangulong Choi. Mukhang mapagpakumbaba siya, pero sa loob-looban, alam niyang sa kanya rin ang posisyon. Maya-maya, nagising si Pangulong Choi at sinabing gusto niyang ang apo ang magmana ng kumpanya. Dahil dito, nalito ang mga tiyuhin ni Louis. Agad na nag-organisa si Assistant Hayo ng welcome party para kay Louis sa utos ni Pangulong Choi. Naglalakad na si Boxil sa kalsada, namimigay ng flyer para hanapin ang kapatid. Sa gitna ng plaza, may nakita siyang pamilyar na tao. Sigurado siyang kapatid niya yon. Pareho kasi ang polo ni Boknam, kaya tumakbo si Boxil at hinila ang balikat niya. Pero ibang lalaki pala ang nasa harap niya. Lumitaw si Louis na mukhang pulubi tulad ngayon. Noong araw na yon, kabababa lang niya ng eroplano. Nagmaneho siya pauwi. Biglang may dumating na truck at bumangga sa kotse ni Louis. Paggising niya, nauuhaw siya at nabugbog ng mga estranghero. Sa itsura ni Louis, akala ng lahat pulubi siya. Maraming naghagis ng pera sa mangkok ni Louis. Napagkamalan pa ni Boxil na kapatid niya si Louis. Hiningi niya ang polo, akala niya ninakaw ito sa kapatid niya. Nalito si Louis nang bugbugin siya ni Boxil. Hindi niya matandaan ang pangalan niya, lalo na ang polo. Nang makitang wala siyang alaala, dinala siya ni Boxil sa pulis. Dito, ipinaliwanag ni Boxil na suot ni Louis ang parehong polo ng kanyang kapatid. Tila nagkakilala ang kapatid ni Boxil at si Louis. Kung hindi pa naaalala ni Louis ang nakaraan, iniwan na sana siya ni Boxil dito. Nasa sauna rin si Boxil, kaya hindi niya maisama si Louis. Di matukoy ng pulis kung kailan babalik ang alaala ni Louis, kaya isinama siya ni Boxil. Naglakad silang dalawa. Napansin ni Boxil na madalas magsalita si Louis ng ibang wika. Doon lang nalaman ni Louis na marunong pala siyang mag-Ingles. Kahit hinala niyang nanirahan sa ibang bansa, di maalala ni Louis ang nakaraan. Maya-maya, nakita nila ang mga pulis at ambulansya sa isang lugar. Mukhang may nangyaring aksidente. Nakiramay sila sa biktima at mabilis na dumaan. Lubos na nawala ng alaala si Louis, di man lang niya nakilala ang sarili niyang kotse. Hindi rin niya maalala ang kakilakilabot na bagay na pinagdaanan. Sa bahay, natanggap ni Pangulong Choi ang relong nahulog ni Louis sa aksidente. Kitang-kita na siya ang pinakakawawa sa pamilya, kasunod si kasambahay Kim. Sa oras na ito, patuloy pa ring sinusundan ni Louis si Boxil. Pinaghintay siya hanggang gabi para kumain dahil abala sa trabaho. Sa sobrang gutom, umorder si Louis ng cake, ngunit wala siyang pambayad. Nang makita ito, napilitan si Boxil na magbayad para kay Louis. Mula sa mayamang binata, biglang naging pulubi si Louis. Dahil sa pagkahuli, pinagalitan si Boxil ni Manager Huang. Nakita ni Manager Huang si Louis sa labas, inaakalang nobyo ni Boxil. Ngunit mabilis na ipinaliwanag ni Boxil na kakilala lang ito. Takot na iwanan siya ni Boxil, kaya sumunod si Louis na parang tuta.
Pinaupo ni Boxil si Lois sa sulok para makapagtrabaho siya. Sa maraming kumpanya, nag-apply si Boxil sa kumpanya ng pamilya ni Lois. Hindi na naalala ni Lois na ito pala ang kumpanya ng kanyang lola. Habang naghihintay kay Boxil, nausyoso si Lois sa inumin ng mga empleyado. Dahil sa amoy ng kape, lumapit si Lois, hanggang sa siya'y nahuli. Hinabol siya ng mga gwardya. Mukha siyang pulubi noon, kaya hindi siya bagay sa marangyang hotel. Hiniram ni Boxil ang telepono ni Manager Huang para tawagan si Jungwan. Gusto niyang kumpirmahin ang ginseng para makuha ang pera, pero abala ito. Pupunta lang siya sa palengke kapag may oras siya. Buong araw hinintay ni Lois si Boxil sa labas ng gate. Nang umalis ito, pinagalitan pa rin niya tulad ng isang bata. Dumaan ang tiyuhin ni Lois at nakita siya, tila naghihinala. Ngunit agad niya itong binitawan dahil akala niya normal lang ang magkakahawig. Habang humihingi pa ng kape si Lois kay Boxil, sa ibang dako, umiiyak ng mapait ang lola at manager niyang si Kim. Ang pagkikita ni na Boxil at Lois ay tunay na tadhana. Isa'y walang mapuntahan, ang isa'y di maalala kung saan pupunta. Pagka-uwi mula sa trabaho, dinala na lang ni Boxil si Lois sa sauna. Ito ang unang beses na nakapunta si Lois sa ganoong siksikang lugar na puno ng mga estranghero. Nang mahugasan ni Lois ang mukha, nakita ni Boxil kung gaano siya kagwapong lalaki. Mas gwapo pa siya kaysa sa inakala nito. Naranasan nila ang mga masasayang bagay sa sauna at doon na rin sila natulog. Dahil kay Lois, malaki ang nagastos ni Boxil sa araw na yon. Nagpasalamat si Lois kay Boxil at umasa na manatili ito sa tabi niya hanggang mabawi ang alaala. Sa totoo lang, umaasa rin si Boxil na babalik agad si Lois sa dati para mahanap niya kaagad ang kanyang kapatid. Nag-alala si Lois na baka hindi tumupad si Boxil, kaya hinawakan niya ang kamay nito at pinilit gumawa ng pinky swear. Samantala, malakas na umiiyak si Marie kasama ng kanyang ina dahil sa pagkamatay ni Lois. Naawa si Marie sa sarili dahil nawalan siya ng magiging asawa. Pero hindi dahil mahal niya si Lois, kundi dahil nawalan siya ng tsansang maging asawa ng Pangulo. Kinabukasan, sinundan ulit ni Lois si Boxil sa trabaho pero hindi na siya pinayagang sumama. Sa halip, pinanatili siya sa sauna para maglaro doon. Binigyan pa ni Boxil si Lois ng kaunting pera pambili ng tanghalian. Nang pumasok si Marie sa trabaho ngayon, maganda ang kanyang mood. Medyo nalungkot siya dahil hindi na siya magiging asawa ng Pangulo, pero ang ama niya ang papalit kay Lois kaya hindi siya lugi. Nagulat si Jungwan nang makitang masaya si Marie dahil sa libing ni Lois kahapon, umiyak ng labis si Marie. Kinuha ni Lois ang pera ni Boxil para bumili ng kape. Dati siyang tunay na adik sa kape. Pagkatapos uminom ng kape, pumunta siya sa kwarto para humiga. Hindi sinasadya, nakakuha siya ng 50,000 won. Inosenteng inilagay ito ni Lois sa bulsa at masayang tumakbo palayo. Dahil sa pagpanaw ni Lois, mas nanghina ang kanyang lola. Gusto niyang kunin ni Director Bai ang kumpanya para makabalik siya sa Busan kasama ni Lois noon. Mukhang malungkot siya pero talagang masaya sa resulta. Sa kumpanya, tinawagan ulit ni Boxil si Jungwan. Ngunit, aksidenteng napatay ng manager ang telepono nang mabuhusan ng kape. Agad nag-alala si Boxil dahil hindi siya kailanman nabigong sagutin ang tawag niya. Nang makita ang tensyonadong mukha ni Boxil, binalaan siya ni Manager Huang na siya'y naloko. Walang may gustong kausapin ang kolektor ng utang. Umalis si Boxil ng malungkot. Pagbalik niya sa sauna, nakita niyang inaapi si Lois. Ginamit ni Lois ang napulot na pera para bumili ng pagkain pero inakusahan siyang nagnakaw. Gusto pa ng babae na saktan si Lois. Mabutit dumating si Boxil at binayaran ang doble ng napulot ni Lois, pero pinaalis sila sa sauna. Nakaramdam ng matinding kawalan ng katarungan si Lois. Sinabihan ni Boxil si Lois na huwag sabihin kung may mapulot siyang pera ulit. Ngayon, wala na silang matutuluyan. Nakita ni Boxil ang kawalang malay ni Lois, kaya hindi siya nagalit. Dumaan sila sa tindahan at nakaramdam ng matinding gutom. Tinraktir ni Boxil si Lois ng isang buong plato ng pansit. Para kay Lois, parang first time niyang kumain nito. Pagkatapos kumain, nakita ni Boxil ang matandang nagnakaw ng kanyang bag. Hinabol niya ito sandali bago ito sumakay sa bus. Bigla, kumapit si Boxil sa likod ng bus at sinundan siya hanggang bus stop. Nagpatuloy ang dalawa sa paghabulan sa parke. Sa wakas, hinawakan ni Boxil ang palda niya. Nakita ang sugat sa binti, bumili si Boxil ng antiseptic para sa kanya. Naawa si Boxil nang marinig ang hirap niya, kaya pinatawad niya ito. Kinuha lang ni Boxil ang palda niya at umalis. Pagkatapos, tumakbo si Boxil sa tindahan para hanapin si Lois, pero wala na. Dahil sa paglibot ni Lois, siya'y dinukot ng mga estudyante ng high school. Dahil walang pera si Lois, siya'y binugbog. Sa sandaling yon, dumating si Boxil para iligtas si Lois. Binugbog niya ang 3 estudyante hanggang dumugo ang ilong niya. Kinuha nila lahat ng pera niya, umiyak si Boxil. Kahit ganoon, hindi kayang iwanan ni Boxil si Lois. Habang naglalakad sila, may napulot na barya si Lois. Ginamit ito ni Boxil para tawagan si Jungwan pero di sumagot. Inaliw ni Lois si Boxil, nangakong mabilis niyang maalala ang lahat para mahanap niya ang kapatid at hulihin ang magnanakaw ng ginseng. Natawa si Boxil sa kawalang muwang ni Lois. Hindi sila nakatulog buong gabi.
Kinaumagahan, naglakad sina Boxil at Luis papunta sa kumpanya. Pumasok sila sa kusina at nagtimpla ng kape. Matapos mag-usap, halos pumikit na ang mga mata ni Luis sa antok. Mabilis na hinila ni Boxil si Luis sa banyo. Dito na lang siya matutulog at maghihintay hanggang matapos ang araw. Maaga kinabukasan, sumakit ang tiyan ni Junghuan at gustong pumunta sa banyo. Habang naghuhugas ng kamay si Junghuan, tumakbo si Luis pero hinabol siya, natakot si Luis. Nakita ni Luis ang elevator kaya tumakbo siya papasok. Nang makita siya, madaling nakilala siya ng dalawang babae kahapon. Hinintay lang ni Luis na bumukas ang pinto ng elevator para makatakas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marie na kamukha niya ang kanyang magiging asawa. Hinabol niya ito at tinawag, lalong ikinatatakot nito. Naglilinis si Boxil nang makitang takot na tumakbo si Luis sa kanya. Matapos ilihis si Marie, hinila ni Boxil si Luis at pinagalitan. Pagkatapos ng trabaho, humingi si Boxil ng murang silid kay Manager Huang. Di alam ni Boxil, ipinakilala siya sa bahay na may 3 namatay. Inayos ni Junghuan ang telepono, nawala ang missed calls ni Boxil. Mas nagulat siya nang ibinenta ng magulang ang ginseng, kumita ng 5 milyong won. Kaya pala hindi nagsinungaling si Boxil sa kanya. Hindi makatulog si Lola dahil namimiss niya si Luis. Di niya alam na nasa napakahirap na kalagayan ng apo niya ngayon. Madaling araw, nadula si Junghuan sa tubig na natapon ng katulong. Sa hiya, tinawag agad ang janitor at pinagalitan ito. Ang lumitaw sa harap niya noon ay ang mahirap na si Boxil. Nagkatinginan ang dalawa sa pagtataka. Hindi na siya kailangang manghiram ng telepono para tawagan ito. Umuulan sa labas. Naiinip si Luis at walang magawa. Pag-ikot niya, may nakita siyang kakaibang nilalang na gumagapang. Nangahas siyang tumakbo palabas ng bahay. Nag-isa siya nang biglang lumitaw ang isang estranghero. Ngumiti ito ng maliwanag at nawala ang pag-iingat ni Luis. Sa kumpanya, nakilala ni Boxil ang lalaki mula sa istasyon ng tren. Hinawakan ni Boxil ang kanyang polo, tinawag siyang sinungaling. Biglang itinulak ni Junghuan si Boxil palayo. Sa kahinaan niya, nawalan siya ng malay sa malakas na pagtulak. Kumalat ang balita sa mga empleyado, naging usap-usapan ito. Si Marie, nagtiwala sa kutob, hiningi ang video ng security camera. Hindi maintindihan ni Marie kung bakit namatay si Luis. Kamukha niya ang taong nasa loob ng elevator. Hindi niya naintindihan ang nangyayari. Nang anyayahan ni Insung si Luis kumain, naunawaan niya ang sitwasyon ni Luis. Kahit walang trabaho, mukhang mabait siya, inanyayahan niya ang bagong kaibigan na kumain ng busog. Pagdala kay Boxil sa ospital, nanatili si Junghuan para suriin ang sitwasyon. Naisip niyang bihira ang taong kulang sa nutrisyon sa panahong ito. Paglabas niya sa silid ospital, nakatagpo niya si Manager Huang. Dinala lang ni Manager Huang ang gamit ni Boxil, walang balak alagaan o magbayad. Nakita si Boxil na kawawa, isinumpa ni Manager Huang ang nagnakaw ng ginseng. Nagulat si Junghuan nang marinig ang sumpa. Hindi niya ito sinasadya. Masyadong abala lang siya. Nang magising si Boxil, nakita niya si Junghuan na nakaupo sa harap niya. Hihingin sana siya ng pera nang kumuha ito ng isang tumpok para bayaran siya. Matapos ibawas ang bayad sa serbisyo, binayaran siya ng 4 na milyong won. Nang makita ang pera, nakalimutan ni Boxil ang lahat ng bagay. Naging masunurin siya. Tinawag ni Boxil si Junghuan na tagapagligtas ng ginseng. Bukod sa pagbayad, inilipat din ni Junghuan si Boxil sa product department. Bago pa maunawaan ni Boxil ang nangyayari, mabilis na umalis si Junghuan. Bago umalis, sinabi niyang magpahinga at bumalik sa trabaho sa katapusan ng linggo. Nang makuha ang pera, tumakbo si Boxil para ipakita kay Luis na natuwa. Bumili rin siya ng hotdog dahil alam niyang gutom na si Luis. Pagpasok nila sa kwarto, sumigaw si Luis dahil ayaw umalis ng ipis. Lumaki si Boxil sa gubat kaya hindi siya takot sa mga bagay na ganito. Inasikaso agad ito ni Boxil. Ang ngiting malumanay ni Boxil ay nagpainit sa puso ni Luis. Naalala niya ang ngiting iyon. Parang nakita na niya ito sa ibang lugar noon. Sa unang araw ng bakasyon, namili sila ng damit bahay. Masaya silang pareho. Pagkatapos kumain, namili sila ng damit. Maya-maya, naisip ni Luis bumili ng cellphone. Naalala ni Boxil na hiningi rin ito ng kapatid niya. Sabi ni Luis, maraming magagawa sa phone, pati hanapin si Boknam. Nakumbinsi si Boxil at bumili ng 2 telepono. Agad pumunta si Boxil sa pulis para humingi ng tulong. Natuwa ang pulis na mas maganda na ang buhay ni Boxil. Mahirap lang hanapin si Boknam dahil madalas magpalit ng numero. Pag-uwi niya, maingat na bumili si Boxil ng kurtina para ihiwalay siya kay Luis. Nalungkot siya ng husto na pinaghiwalay niya sila ng ganoon. Nang maglabas si Boxil, nakita niya na nakalimbag ang pangalan ni Luis sa kanyang panloob. Naisip ni na Insung at Boxil na bagay ang pangalan, kaya pinayuhan nila siyang gamitin ito. Habang kumakain, naisip ni Marie kung may kamukha ba si Luis. Tinanong niya ang kanyang ina kung may kambal siyang kapatid. Nagtataka ang kanyang ama kung ano ang problema. Sinabi ni Marie na may nakilala siyang kamukhang-kamukha ni Luis sa kumpanya. Noong araw na yon, ang ama ni Marie ang sanhi ng aksidente ni Luis. Kaya nang sabihin yon ni Marie, labis siyang nag-alala.
Sa hapunan, sinabi ni Boxil na inilipat siya sa ibang departamento. Nang marinig iyon, umakto si Insong na may pag-unawa. Binalaan niya si Boxil na gusto nilang tanggalin siya, kaya iyon ang dahilan. Labis na nag-aalala si Boxil. Ngunit dahil binayaran siya ni Jungwan, iniisip pa rin niyang mabuting tao ito. Naubos ni na Insong at ng kanyang ina ang hapunan ni Boxil sa loob ng 10 minuto. Kahit medyo tanga si Lois, naawa pa rin siya kay Boxil. Pagkakain, sabay silang umuwi. 10 taon nang walang trabaho si Insong. Gabi na, hindi makatulog si Boxil sa sobrang pangungulila sa kapatid. Inaliw siya ni Lois, pinatulog ng maaga para makapasok bukas. Kinabukasan, sinundan ni Lois si Boxil kahit saan. Nilagyan niya ng maliit na bulaklak ang damit nito para pagandahin. Medyo nahiya si Boxil pero masaya rin siya. Pagdating sa kumpanya, dumiretso si Boxil sa opisina ni Jungwan. Nakaramdam ng kakaiba ang lahat. Inisip ng department head na baka nahulog ang direktor sa babaeng di pa nalantad sa internet. Hindi alam ni Boxil kung ano ang computer. Parang walang magawa ang lahat sa kanya. Nakatayo si Jungwan sa labas at narinig ang lahat. Gusto niyang gumawa muna siya ng ilang gawain para masanay sa kapaligiran, kaya hiniling na bumili ng kape. Sinunod ng lahat ang kanyang utos at nag-order din ang mga kakaibang salitang narinig noong una ay nagpasakit ng ulo ni Boxil. Sa pagkakataong ito, si Marie ang nanguna sa paggabay kay Boxil. Sa paningin ng lahat, ang babaeng ito ay may magandang pamilya at personalidad. Pagdating sa water stall, lubos na nabighani si Boxil kay Marie. Ngayon lang nakakita si Boxil ng ganito kaganda at kaakit-akit na dalaga. Sa panahong iyon, malaya si Lois sa bahay. Nag-online siya para alamin kung may kaugnayan sa kanya ang pangalang Lois. Mga banyagang mukha lang ang nakita niya. Naiinip si Lois nang dumating si Insong at nag-anyaya kumain. Iminungkahi ni Insong na bumili ng rice cooker si Lois para sa mainit na kanin. Nang marinig iyon, agad nag-online si Lois para umorder ng isa. Habang kumakain, pinuri ni Insong ang masarap na luto ni Boxil. Pagkatapos kumain, nag-crave ng kape ang dalawa. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Insong bakit hindi man lang alam ni Lois pakuluan ang tubig. Hinala ni Insong na baka si Lois ay mayamang binata na hindi kailangang magtrabaho. Pero nang marinig niyang purihin ni Lois ang kape at makita ang kanyang hangal na hitsura, binawi ni Insong ang ideya. Pagkatapos ng trabaho, dumaan si Jungwan sa isang tindahan ng damit. Di sinasadyang humawak si Jungwan ng mataas na takong at naalala ang punit na sapatos ni Boxil. Nakakabwisi talaga tong babae na to, di ko alam kailan siya nag-umpisang sumakop sa isip ko ng ganito. Habang nanonood ng TV tungkol sa Europa, malabo nang naalala ni Lois ang lugar. Parang matagal na siyang nanirahan doon. Naalala rin niya na may masarap na bakery cave sa dulo ng kalye. Noon, umakyat si Insong para magmungkahi ng tulong sa paghahanap kay Boknam, pero kailangang magbayad si Boxil ng 30,000 won kada araw kay Insong. Dahil maganda ang ideya, pumayag si Boxil at nilagdaan ang kontrata. Nang hapon din iyon, ipinagmalaki agad ni Insong sa nanay niya ang trabaho. Nagsinungaling siyang malikhaing kumpanya ito, kaya flexible ang oras. Natuwa ang nanay niya nang malaman na may trabaho na siya. Mabilis na natapos ang unang araw ni na Insong at Lois sa trabaho. Dinala ni Insong si Lois sa flea market. Nang dumaan sila sa tindahan ng laruan, may nakuha ang atensyon ni Lois. Kinuha niya ito at sinimulan itong iwine. Nang tumunog ito, may mga alaala siyang bumalik bigla. Sumakit ang ulo niya ng todo kaya nawalan siya ng malay. Kinaumagahan, nakita ni Boxil na pagod si Lois, kaya pinirito siya ng karne. Habang naghihintay ng pagkain, naghanap si Lois online at nalaman na limitadong edisyon ang music box na inilabas 18 taon na ang nakalipas. Dahil nag-aalala na pagod pa rin siya, pinaalalahanan niya itong magpahinga sa bahay ngayong araw. Ngunit si Lois ay may malakas na diwa ng pananagutan. Pumayag siyang hanapin ang kapatid niya, kaya tiyak na gagawin niya ito. Dahil tapat si Lois sa sinabi niya, lubos na pinagkakatiwalaan siya ni Boxil. Kapag kasama niya ito, pakiramdam niya ay hindi na kailangan pang mag-ingat. Kinabukasan, nabasa ni Boxil ang balitang namatay sa aksidente ang pamangkin ni Chairman Choi. Gayunpaman, hindi nabasa ni Boxil ang pinakamahalagang bahagi. Nang pinagalitan siya ni Jungwon dahil sa personal na gawain sa oras ng trabaho. Sa oras na yon, hinihintay ni Lois si Insong para mamigay sila ng mga flyer. Bigla may tumawag sa telepono. Sa paraan ng kanilang paggawa, alam niyang sila'y grupo ng mga mandaraya. Ngunit si Lois ay masyadong inosente para malaman na ito ay kanilang panlilinlang. Handa siyang magdeposito ng 2 million won sa kakaibang account para sa ID na di niya alam ay pangalan niya. Nang gabing iyon, umalis si Lois at nag-iwan ng pamamaalam kay Boxil. Wala na siyang karapatang umuwi para makita siya. Ngunit wala siyang mapuntahan, kaya naupo na lang siya sa parke. Hindi alam kung saan dumaan ang asong gala, naaalala ni Lois na may ganoon siyang aso noon. Tumakbo siya at tinawag ito. Nang si Lois ay labis na nalilito, biglang lumitaw si Boxil. Mabilis siyang lumapit at handa ng pagalitan si Lois. Nang makitang galit na galit si Boxil, ipinaliwanag niya ang lahat. Ngunit 2 million won ay malaking halaga, kaya hindi pa rin kumalma si Boxil. Pag-uwi, iniwan ni Boxil si Lois na kumain mag-isa, walang pansin sa kanya.
Tiningnan niya ang mga tambak ng kahon, nahulaan niyang nag-order na naman siya. Kahit nawala ng memorya, di pa rin tinigilan ni Lois ang paggastos ng todo. Umupo si Boxhill at isa-isang binuksan ang bawat kahon. Lahat ay personal niyang gamit. Sobrang galit na siya ngayon kaya ayaw nang magsalita. Nakitang di maganda ang sitwasyon, kaya agad umalis si Lois para hanapin si Insong. Kahit pinagalitan si Lois, pinuri pa rin ni Insong si Boxhill na mabait na babae. Dumating din ang nanay ni Insong sa bahay para babalaan si Boxhill. Nag-aalala siyang baka naloloko lang si Boxhill kay Lois. Baka nagkukunwari lang si Lois na nawalan ng memorya para samantalahin siya. Pag 18 na si Boxhill at di pa nahanap ang kapatid, kailangan pa rin ba niyang alagaan si Lois? Naisip ni Boxhill yung eksena kaya medyo natakot siya. Kausap ni Lois si Insong nang bigla niyang nakita si Director Baek sa TV. Kahit pamilyar, hindi na alala ni Lois na tiyuhin niya pala ito. Dahil sa nawalang pera, nagpunta si Boxhill sa pulisya. Ngunit madalas mahirap mabawi ang pera sa ganitong kaso. Naawa ang mga pulis nang makitang naloko ng todo sina Boxhill at Lois. Nang gabing iyon, nagdala si Boxhill ng merienda para kay Lois. Nakadagdag sa guilt niya ang kabaitan ni Boxhill sa kanya. Kinabukasan, dinala ni Miri ang itatapon ng nanay niya para kay Boxhill. Sa ganitong paraan, nakukuha niya ang loob ng mga katrabaho ng walang gastos. Pumunta si Lois sa mall at nagtanong tungkol sa suot niyang underwear. Gayunman, sa masikip na lugar, natakot ang mga tao nang ipakita ni Lois ang kanyang damit panloob. Kinailangan ni Manager Huang tumawag sa seguridad bago umalis si Lois. Naalala lang niya ang imahe ng sarili na maayos ang damit at namimili ng mamahaling gamit. Umupo siya ng malungkot. Nang tumayo si Lois para umalis, nakita niya ang ina ni Marie. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Matapos kumalma, tumayo siya para hanapin si Lois. Ngunit noon, inilabas na ni Insong si Lois sa mall. Pagkalabas, pinagalitan ni Insong si Lois dahil sa pagdulot ng gulo. Sa pagkainip, tinawagan ni Lois si Boxhill at inanyayahang kumain ng tanghalian. Nagpaalam si Boxhill sa lahat at umalis, sumunod si Jongwon. Nang makita si Lois, naalala ni Jongwon na siya ang nakilala niya sa banyo kamakailan. Gulat pa rin ang ina ni Marie. Tinawagan niya ang asawa at sinabi na nakita niya si Lois. Pinagalitan ni Director Baek ang asawa sa walang saysay na usapan at pinauwi agad. Gayunman, pagkababa ng telepono, natakot siya. Tumingin si Director Baek sa bintana ng kotse at nakita ang creative director na kausap ang kamukha ni Lois. Dali-dali siyang bumaba ng kotse pero umalis na si Lois. Sa takot, tinawagan ni Director Baek ang killer para linawin ang sitwasyon. Kinumpirma niya na talagang patay na si Lois. Mula nang mawala ang alaala, unti-unting nasanay si Lois sa simpleng buhay ng karaniwang tao. Ngayon, natuto na si Lois tumulong kay Boxhill maghugas ng pinggan. Sinabi rin niya na bibigyan siya ng 500 won tuwing maghuhugas siya ng pinggan. Kahit maliit lang, mas mabuti na yun kaysa wala. Unti-unti silang naging malapit sa isa't isa. Nilagyan pa niya ng pang-iwas lamok si Lois. Bukod sa pagkawala ng alaala, kumikilos din siya na parang bata. Para alamin ang sitwasyon, pinapunta ni Director Baek ang asawa sa Busan para bisitahin si Chairman Choi. Sabay nito, sinabi niya sa asawa na pumasok sa kwarto ni Lois at kunin ang relo nito. Kahit di alam ang balak ng asawa, ginawa pa rin niya. Sunod sa utos ni Director Baek, pumunta ang asasin sa bahay ni Jongwon para bantayan siya. Ngayong araw, dumating ulit ang mga magulang ni Jongwon at nagdala ng itim na bawang. Nakita ang sapatos sa mesa, sinubukan ng nanay ni Jongwon isuot ito. Nang mapansin ng tatay na baka regalo sa girlfriend, nagpanik ang nanay. Sa isip niya, di raw pwedeng may girlfriend ang anak dahil sobrang busy. Samantala, nagdala si Boxhill ng bawang para balatan ni Lois, para may gawin siya. Ang pagbabalat ng dalawang supot ng bawang ay kikita ng 30,000 won. Pero para sa trabahong to, bumili si Lois ng goggles, 70,000 won, at neck pillow, 80,000 won. Lahat ng to binili gamit ang card ni Boxhill. Nang gabing iyon, galit na kinumpronta ni Boxhill si Lois. Wala na talaga siyang magawa. Pinagalitan niya ito. Sobrang nalungkot na naman si Lois. Nang gabing iyon, ipinagtapat ni Lois kay Boxhill na hindi niya maintindihan bakit lagi niyang iniisip na hindi siya nagkukulang ng pera. Tinukso niya ito na dapat patuloy na mag-isip ng ganoon hanggang makabalat siya ng 100 kilo ng bawang. Ngumiti ang dalawa at nag-usap tungkol sa pagtatrabaho sa kumpanya ni Boxhill. Sinabi niya na lagi siyang pinagagalitan dahil hindi niya magawa ng maayos ang kanyang trabaho. May bago siyang proyekto kaya nag-aalala siya. Naisip ni Lois ang isang kakaibang ideya para sa portable na bote ng tubig. Inosenteng ipinakita ni Boxhill ang ideyang ito kay Marie. Sa presentasyon, ninakaw ni Marie ang lahat ng ideya ni Boxhill at inangkin bilang kanya. Dahil sa natatangi at praktikal na produkto, pinuri si Marie ni Jongwon. Nang turn na ni Boxhill, wala na siyang masabi. Mabilis na sinulyapan ng section chief ang papel sa kamay ni Boxhill. Eksaktong kapareho ito ng ideya ni Marie. Agad ding pinasalamatan ni Marie si Boxhill sa tulong sa pagbuo ng ideya nitong nakaraan. Nang gabing iyon, nang kumain ang buong team, nalaman ni Boxhill na ninakaw ang kanyang ideya, kaya't labis siyang nagalit.
Nang maghugas ng mukha si Boxil sa banyo, nakita niya si Marie na nakatayo sa likuran niya. Hindi man lang humingi ng tawad si Marie kay Boxil. Iginiit ni Marie na salamat sa kanya kaya nabuo ang ideya. Kung hindi, ito ay magiging walang silbing papel lang sa kamay ni Boxil. Umalis si Boxil. Habang nasa bus, mas nalungkot siya kaysa dati. Pagkababa niya, hindi pa rin tumitigil ang ulan. Pauwi na sana si Boxil sa ulan nang tumakbo si Lois at inilahad ang payong para sa kanya. Nang makita ni Boxil si Lois, agad siyang nakaramdam ng ginhawa. Nalalabo ang mga mata niya, tila malapit nang umiyak. Kinabukasan, pagdating ni Boxil sa opisina, may nakita siyang regalo sa mesa. Akala ng lahat ay galing kay Marie, kaya't sila'y humanga. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Boxil, kaya balak niyang itapon. Hinabol siya ni Jungwon at tinanong kung bakit niya ito itatapon. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Boxil na ayaw niyang tumanggap ng regalo mula sa iba. Kung isang araw ay biglang magtaksil, napakahirap nito. Tila naunawaan ni Jungwon ang sitwasyon. Alam niyang kay Boxil ang ideya ng bote, pero ayaw niyang ilantad si Marie dahil maganda ang naging resulta. Tanging pag-alo lang kay Boxil ang magagawa niya. Alam na regalo ng direktor ang sapatos, masayang tinanggap ni Boxil. Nagsikap siya at natuwa nang makitang malawakang ginagamit ang bote ng tubig. Araw-araw, pinagmasdan ni Jungwon ang pagsisikap ni Boxil at kinilala ito. Noon, si Butler Kim, dahil masakit ang katawan, nag-online para bumili ng kapaki-pakinabang. Nagulat siya nang makita ang review ng massage pillow na kaparehong-kapareho ni Lois. Maging ang lagda ay galing sa hari ng pamimili. Nagtataka siya kung bakit may ganitong pagkakataon. Siguro dahil sa ulan at sobrang pagod, nagkasakit si Boxil. Labis na nag-alala si Lois nang malaman niya ito. Nakinig si Lois kay Insung at agad bumili ng gamot sa sipon ng madaling araw. Dinala ni Insung ang lugaw ng ina ni Boxil pero nakaalis na siya para magtrabaho. Bumalik ang suspect para muling suriin ang DNA ng namatay sa pinangyarihan. Lumabas na DNA ng ibang tao pala ito. Nagpanik ang subordinate kaya agad tinawagan si Director Baek. Natakot si Director Baek at nanigas sa kinatatayuan. Nang tumingin siya, nakita niyang si Lois ang nasa harapan niya. Nagulat siya at hindi makapagsalita. Kahit gulat si Director Baek, ngumiti pa rin si Lois ng maamo. Nakita ni Lois si Boxil sa elevator at kumaway. Bago umalis, sinabi ni Lois kay Director Baek na alagaan si Boxil. Hindi mapalagay, tinawagan ni Director Baek ang subordinate niya. Nang dumaan sina Lois at Boxil, nagulat ang babaeng katrabaho. Inakala niyang boyfriend ni Boxil ang gwapong lalaki. Mabilis kumalat ang balita sa buong opisina. Akala ng department head, sinundo ng boyfriend si Boxil na may sakit. Siguro magkasama silang nakatira. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Jungwon ang pagsiselos. Sa pagkakataong ito, pinuntahan ng tauhan si Director Baek. Napansin ni Director Baek na malusog si Lois, pero hindi siya nakilala. Maingat ding siniyasat ni Director Baek si Boxil. Walang dahilan para tanggapin ni Jungwon ang walang degree sa team. Pag-uwi, gusto maglinis ni Boxil pero gutom na si Lois para maghintay. Nag-away sila at nabuhos ang lugaw kay Lois. Bigla, binuksan ni Jungwon ang pinto at pumasok sa bahay. Nakita ni Jungwon si Lois na nakasuot lang ng damit panloob. Biglang naging hindi komportable ang mukha ni Jungwon. Hinabol ni Jungwon si Lois papunta sa kwarto ni Insong. Naalala ni Manager Huang na si Jungwon ang nagbayad ng ospital ni Boxil. Inisip niya kung dumating ba si Jungwon para bisitahin si Boxil. Ang pagbisita ni Jungwon ay sinundan ng tauhan ni Director Baek. Agad niyang tinawagan si Director Baek para ipaalam. Matapos habulin si Lois, tinanong ni Jungwon si Boxil tungkol sa kanila. Sinabi ni Boxil na nawala ng memorya si Lois at wala nang pupuntahan. Suot ni Lois ang shirt ng kapatid niya, kaya kailangan niyang alagaan muna ito. Nang marinig ito, naisip ni Jungwon na hangal si Boxil. Paano siya makikitira sa lalaking hindi niya kilala? Inosenteng hinila ni Boxil ang kurtina para ipakita na walang magawa si Lois. Dahil dito, kinausap ni Jungwon si Lois at inanyayahang tumira sa kanya. Ngunit tumanggi si Lois at naisip na nagpapayabang lang si Jungwon. Sa kotse, sinubukan ni Jungwon alalahanin kung saan niya nakita si Lois. Sa Busan, gusto ni Pangulong Choi mag-frame ng bagong larawan ni Lois. Iminungkahi ni Assistant Hyo na gintuin ang frame para mas mahalaga. Gayunpaman, natagpuan ni Butler Kim na lipas na ang ginto. Naisip niya na brilyanteng frame ang babagay sa mukha ni Lois. Nang marinig ang mungkahi, agad pumayag si Pangulong Choi. Tanging mga brilyante ang karapat-dapat sa kanyang apo. Nagalit si Manager Hyo dahil nawalan siya ng atensyon muli. Sumenyas siya na makipagkita kay Butler Kim sa dagat. Pagbalik ni Jungwon, ikinuwento ni Lois ang buong usapan. Narinig lang ni Insung at nalaman may gusto si Jungwon kay Boxil. Walang gustong makitang may iba ang taong gusto nila. Ginamit ng tauhan ni Director Baek ang pera para mag-imbestiga. Hindi inasahan ni Director Baek na nawala ng alaala si Lois. Si Lois din ay nailigtas ni Boxil. Ngayon, magkasama silang nakatira sa bubong ng bahay. Bago matulog, sinabi ni Lois na gusto ni Jungwon tumira sa kanya.
Pagkatapos magsalita ni Lois, nagulat si Boxil. Inakala niyang mali ang kanyang narinig. Sinabi rin ni Lois na baka gusto talaga ni Junghuan si Boxil. Sinabi ni Lois na wag sumagot kahit gusto siya ni Junghuan. Ngumiti si Boxil, di niya palulungkutin ang sponsor niya. Kung wala siya kagabi, di alam ni Boxil ang mangyayari. Sa mundong ito, pinakatakot siya sa kulog at kidlat. Sa mabagyong gabi, pumanaw ang mga magulang ni Boxil. Malalim na nakaukit sa isip niya ang kanilang pagkamatay. Kaya siguro sa malakas na ulan, di siya makatulog sa takot. Nilagnat siya nang hindi alam ang dahilan. Inalo ni Lois si Boxil, nangakong hahanapin ang kapatid. Si Boknam ang huling kamag-anak ni Boxil sa buhay. Kinabukasan, puyat na puyat si Jungwan. Di niya maintindihan paano nakatira magkasama ang lalaki't babae. Sa kumpanya, inutusan niya si Boxil na sumama sa busan. Galit si Marina kasama nila si Boxil. Nag-text si Boxil kay Lois na pupunta siya sa busan. Dapat matulog na siya at wag nang hintayin si Boxil. Nang marinig ito ni Insung, alam niyang ginamit ni Jungwan ang trabaho bilang dahilan para makipag-date. Nag-alala si Lois kaya agad siyang umalis ng bahay at pumunta sa busan. Pagkarinig ng tauhan ni Director Baek, agad niyang ipinagbigay alam ito sa kanya. Ngunit hinulaan ni Director Baek na pumunta si Lois sa busan para makita ang kanyang lola. Sa oras na yon, nakarating na si Jungwan sa busan. Pinayagan ni Jungwan si Boxil na maglakad sa beach habang sila ni Marie ay nakipagkita sa kanilang kasosyo. Nagtataka si Marie kung bakit isinama ni Jungwan si Boxil kahit alam niyang wala itong magagawa. Siyempre, iniwasan ni Jungwan na sagutin ang tanong na yon. Pagdating ni Boxil sa beach, tumawag si Lois para itanong ang kanyang lokasyon. Nangako siyang darating sa loob ng ilang oras. Pagkatapos, nagkaroon si Boxil ng maikling emosyonal na usapan kay Pangulong Choi. Sinabi niyang ang kanyang apo ay may kaparehong ugali sa pamimili gaya ng kaibigan ni Boxil. Subalit nakakalungkot na pumanaw na ang kanyang apo. Sa mga sandaling iyon, nakaupo pa rin si Butler Kim sa harap ng computer. Bibili na lang siya ng bagong salamin na isusuot. Nag-scroll siya sa isang salaming pang-araw at naisip na ito ang pipiliin ni Lois kung buhay pa. Di sinasadyang nag-scroll siya sa komento at nakitang muli ang pangalan ng The Shopping King. Nagulat si Butler Kim. Inisip niya kung buhay pa kaya si Lois. Hindi ba't napaka-imposible nito? Pero mula sa pananalita hanggang sa pagpili ng damit, parehong-pareho sila. Nag-alala si Director Baek kaya nagpunta siya sa busan. Pagdating, agad siyang pumunta sa beach para makita ang kanyang ina. Nakita niyang nandoon si Boxil, ayaw niyang magpatuloy ang usapan nila ng kanyang ina. Agad siyang naghanap ng dahilan para ibalik ang kanyang ina sa bahay. Pagkaalis nila, dumating si Lois. Tinawag lang ni Lois si Boxil nang makilala ni Pangulong Choi ang pamilyar na boses. Akmang lilingon siya pero inabala siya ni Director Baek. Nakakalungkot, malapit lang sila pero di pa rin nagkita. Nang gabing iyon, kumain si Jungwan sa pamilya ni Director Baek. Nag-text si Jungwan kay Boxil, tinanong kung nasaan siya. Sobrang nag-aalala siya para kay Boxil. Pero pagkatapos ng isang shot, nawalan siya ng malay. Habang pinag-uusapan ni President Choi si Lois, dumating si Manager Kim. Naisip niyang kailangan niyang sabihin ang tungkol sa Shopping King. Talagang kahina-hinala ito. Hindi comfortable si Director Baek nang mabanggit si Lois. Pagkatapos, kausap ni Director Baek si Assistant Hyo tungkol kay Kim. Ayaw ni Director Baek na magsilbi pa si Butler Kim sa kanyang ina. Nang gabi sa busan, naisip ni Boxil na tawagan si Jungwan. Pero si Marie ang sumagot, sinabihan si Boxil bumalik muna sa Seoul. Naramdaman ni Boxil na wala ng responsibilidad, kaya nag-enjoy siya kasama sina Lois at Insong. Masigla ang night market sa busan. Nagkaroon sila ng magagandang alaala dito. Sa dalampasigan, nakita ni Lois ang batang inaakay ng magulang sa buhangin. Bumalik ang mga alaala, nagdulot ng sakit ng ulo at pagbagsak niya. Marahang niyakap at inaliw siya ni Boxil. Pagbalik sa Seoul, naisip ni Boxil ang sea tour package para sa night sea sa busan. Sabi ni Marie, hindi praktikal ang proyekto dahil may gumawa na noong nakaraang taon. Hindi masyadong nag-isip si Boxil kaya medyo nalito siya. Dito, tumulong si Jungwan sa pagpapaunlad ng ideya ni Boxil. Naramdaman niya na maganda ang ideya nito. Ngayon, nakatuon ito sa emosyon ng karanasan, na iba sa normal na turismo. Narinig ng lahat si Jungwan at napaniwala sila sa ideya, kaya pumalakpak sila. Sinamantala ni Jungwan ang pagkakataon para purihin si Boxil. Ipinaalam din ni Jungwan na pinalawig niya ang kontrata ni Boxil mula 1 buwan hanggang 1 taon. Hindi na kontento si Marie, kaya sinundan niya ito para magtanong. Ngunit naalala ni Jungwan ang pagnanakaw ni Marie ng ideya ng bote ng tubig. Nagalit siya ng todo pero wala siyang magagawa. Pagka-renew ng kontrata, tumakbo agad si Boxil pauwi para sabihin kay Lois. Kakauwi lang ni Insung kaya sabay silang kumain sa labas. Nagpaayos din ang buhok si Boxil para ipagdiwang ang araw. Kinabukasan, galit si Marie at tinanong si Boxil bakit alam ni Jungwon ang insidente ng bote. Inakala ni Marie na siniraan siya ni Boxil kay Jungwon. Agad itinanggi ni Boxil at sinabing hindi pa sila nag-usap ng pribado ni Jungwon.
Kahapon, nang pumunta sa bahay niya, inanyayahan lang siya para uminom. Nang marinig na pumunta si Jungwon kay Boksil, lalo pang nagulat si Marie. Hindi pa rin napapansin ni Boksil na kakaiba ang hitsura ng kulot niyang buhok. Hindi napigilan ni Jungwon na tumawa ng malakas nang makita ito. Nasaksihan ni Marie ang eksena at hindi siya makapaniwala. Inisip ni Marie kung may gusto kaya si Jungwon kay Boksil. Nang gabi, bumili si Lois ng maraming gamit para kay Boksil sa mall. Kahit 12 buwan na installment, tumanggi pa rin si Boksil. Pinilit niyang ibalik ang lahat o hindi siya papapasukin sa bahay. Pagkabalik ng lahat, naisip ni Boksil na manood sila ng sine dahil hindi pa siya nakakaranas nito sa tanang buhay niya. Habang naghihintay si Boksil sa labas, bumili si Lois ng bungkos ng bulaklak sa tindahan. Masayang naglalakad siya sa kalsada. Nakitang 8 segundo na lang ang ilaw, tumakbo si Lois para makatawid. Ngunit may kotse na tumawid sa pulang ilaw at muntik nang mabangga si Lois. Hindi man siya nabangga, nahulog si Lois dahil sa biglaang pagpreno. Malakas din ang pagkakabagok ng ulo niya sa lupa. Ang nakabangga kay Lois ay walang iba kundi si Marie. Dahil sa pag-iisip kay Jungwon at Boksil, hindi napansin ni Marie ang pulang ilaw. Mabuti na lang at walang pinsala si Lois. Ngunit nasira ang kanyang bouquet ng bulaklak. Nang hindi siya makilala ni Lois, labis na natakot si Marie. Humingi rin siya ng 3,000 won para sa sirang bouquet. Binayaran lang ni Marie si Lois nang dumating si Manager Huang para humingi ng hustisya. Sabi ni Manager Huang, kahit mayaman si Marie, 3,000 won lang ang ibinayad. Hindi man lang sapat ang halagang iyon para sa bayarin sa ospital. Matapos magtalo, humingi si Manager Huang ng 10,000 won kay Lois. Pagkabayad, kumuha rin siya ng kaunting pera bilang gantimpala. Sa oras na iyon, labis na naguguluhan si Marie. Sigurado si Marie na ang taong iyon ay si Lois. Pagkatapos kausapin si Manager Huang, tumakbo si Lois sa sinehan. Pagkakita kay Boksil, nilagay niya ang ilang petals ng rosas sa kamay nito. Hindi rin niya nakalimutang sabihin na nabangga siya ng kotse. Nag-alala siya at agad siyang dinala sa ospital para magpa-check up. Dahil doon, nalaman niyang masama na ang kanyang memorya ngayon. Baka hindi na siya makabalik sa dati niyang kalagayan. Nang gabing iyon, tinawagan ni Marie si Lois para tanungin ang kalagayan nito at mag-set ng appointment kinabukasan, pero agad siyang tinanggihan. Ang tono niya ay kapareho ng noong nasa Europa pa siya. Labis na nagulat si Marie. Ikinuwento niya ito sa kanyang ama. Lalo siyang nagulat nang malaman na alam na pala nito. Kahit naawa siya kay Lois, kung babalik ito, mawawala ng chairmanship ang ama ni Marie. Nagpasya silang manahimik at huwag pansinin ang bagay na ito. Sa busan, sinabi na ni Butler Kim ang kanyang saloobin kay Chairman Choi, pero hindi pa rin ito naniwala na iniwan ni Lois ang mga ito. Kahit maliit na pag-asa lang nabuhay si Lois, gusto pa rin subukan ni Chairman Choi. Agad na nagplano si Butler Kim na hanapin si Lois. Ayon sa investigasyon, may 3 namatay sa attic room na tinutuluyan ni Boksil at Lois. Akala ng lahat ito'y serial murder, kaya pwedeng patayin ni Director Baek si Lois nang walang hinala. Ngumiti si Director Baek, tila nasiyahan sa narinig na plano. Dahil sa kakayahang bumili ng luho at kaalaman, sikat si Lois sa mga shopping forum. Lahat ay kumukonsulta sa kanya bago bumili ng anuman. May gustong bumili ng Gold Life, pero dahil sa masamang review ni Lois, hindi natuloy. Malaki ang epekto nito sa kampanya ng creative department ni Jungwon. Agad nagpadala si Jungwon ng tao para alamin kung sino ang shopping king. Maya-maya, nahanap ng manager ang may-ari ng account. Ang taong iyon ay si Boksil, isang empleyado ng kumpanya. Pero base sa oras ng post at mali sa spelling, mukhang hindi si Boksil ang gumawa. Pareho silang nag-isip ng manager at Jungwon ng posibilidad. Baka may nagnakaw ng account ni Boksil para mag-login at magkomento. Sa oras na yon, nagpadala si Butler Kim ng tao para mag-imbestiga. Pero ang resulta ay labis na nakadismaya sa kanya. Ang may-ari ng account ay babaeng nagngangalang Boksil. Sa personal na page niya, nakitang mahilig siya sa kape na Maxing Gold. Ito'y lubos na kaiba kay Lois. Matapos magsaliksik, hinala ni Jungwon na si Lois ang shopping king. Pumunta si Jungwon sa bahay ni Lois para makita siya. Nagalit si Jungwon nang umamin si Lois na siya ang nagkomento online. Hindi maintindihan ni Jungwon bakit sobrang dami ng alam ni Lois sa shopping. Pero ang paggamit ni Lois ng account ni Boksil sa pagkomento ay maaaring magdulot ng gulo. Maaari pang matanggal si Boksil kung malaman ito ng mga boss niya. Nang marinig na baka matanggal si Boksil, labis na nag-alala si Lois. Nangako si Jungwon na kung lilipat si Lois sa kanya, poprotektahan niya si Boksil. Para sa kaligtasan ni Boksil, pumayag si Lois. Matapos magsulat ng pangako, agad nag-impake si Lois at pumunta kay Jungwon. Nairita si Jungwon sa paglalakad ni Lois sa bahay na parang may-ari. Pinaalalahanan ni Jungwon si Lois na gawin lahat ng mag-isa. Pero patuloy na binanggit ni Lois si Boksil na ikinayamot ni Jungwon. Dahil ang mga alaala ni Lois ay personal, tuwing lumilitaw ito, isinusulat niya lahat sa isang kwaderno. Pagkatapos, ibinigay ito ni Lois sa pulis na pinagkakatiwalaan nila ni Boksil. Si John Hyuk ay responsableng pulis, kaya masigasig siyang tumulong sa kanila.
Matapos suriin ang kwaderno, ipinakita ito ni John Hyuk sa kanyang katrabaho. Bigla, naalala ng katrabaho kung nasaan ang music box ayon sa nakasulat sa kwaderno. Sunod sa mga tagubilin, pumunta si John Hyuk sa tindahan ng libro ng ina ni Mire. Ngunit pagdating niya, sarado na ang tindahan ng libro. Binuksan niya ulit ang kwaderno at nakita ang pagbanggit ng fire hydrant. Tiyak si John Hyuk na ang tindahang ito ang susi sa problemang kailangan niyang lutasin. Pagtapos ng trabaho ni Boksil, nag-text si Lois para magyaya manood ng pelikula. Pero kalahati lang ng pelikula ang napanood nila bago sila natakot at tumakbong palabas. Habang nakaupot tinitingnan ang tanawin, sinabi niyang lumipat siya sa bahay ni Jungwon ngayon. Patuloy na nagtanong si Jungwon kaya pumayag si Lois. Sinisi ni Boksil si Lois dahil di niya sinabi ng maaga. Dapat pa rin silang tumawag hanggang mahanap niya ang kapatid. Pumayag si Lois at nangakong tatawag araw-araw. Umuwi si Boksil at di nakita si Lois kaya medyo nalungkot. Pagbukas ng ilaw, may nakita siyang malaking ref at washing machine. Pumasok si Insung, sinabing kapalit ng paglipat ni Lois ang mga ito. Sunod-sunod ang hiling ni Lois, kaya napasigaw si Jungwon at pumasok sa kwarto. Bigla, nakita ni Jungwon ang pasasalamat ni Boksil. May goodnight emoticon pa, kaya nahiyat natuwa siya at di makatulog. Nag-text si na Lois at Boksil sa isa't isa. Di siya nahiyang i-text na miss niya ito. Tuwang-tuwa si Lois nang mabasa ang mensahe ni Boksil. Di alam ng dalawang inosenteng tao na sila'y nagmamahal na. Kinabukasan, tinali ni Lois ang kurbata ni Jungwon. Nang mag-isa sa bahay, nagsimulang mag-enjoy si Lois. Pagkaligo, pumasok si Lois sa kwarto ni Jungwon at umidlip. Sa oras na yon, dumating ang mga magulang ni Jungwon. Pagpasok ng ina ni Jungwon, may naramdaman siyang kakaiba. Nang pumasok siya sa kwarto ni Jungwon, nagulat siya. Ang nakahubad na lalaki sa kamay hindi ang kanyang anak. Matapat na sinabi ni Lois na inimbitahan siya ni Jungwon. Si Ginang Min ay naisip ang hula tungkol sa lalaking makikilala ni Jungwon. Nalaman din ni Director Baek na apektado ang Gold Life sa review ng Shopping King. Pinaghinalaan din niya si Boksil pero pinrotektahan siya ni Jungwon. Kahit nagkalat sila ng flyers, di nakatanggap sina Insung at Lois ng kakaibang tawag tungkol sa balita. Inakala ni Insung na patay na si Boknam. Kailangang patahimikin agad ni Lois si Insung. Naalala ni Lois na sinabi ni Boksil na mag-isip positibo para sa swerte. Pagkatapos mamigay ng flyers, dinala ni Lois si Insung sa bahay ni Jungwon para kumain. Nagluluto ng pansit si Insung nang dumating si Jungwon. Nagalit ng todo si Jungwon sa kalat ng bahay. Pagkalinis, nagsimulang magtanong si Jungwon sa dalawa. Inamin ni Insung ang tungkol sa kumpanyang gawa nila ni Lois para hanapin si Boknam. Araw-araw silang binabayaran ni Boksil. Maya-maya, nabanggit ni Insung na naloko si Lois sa pera ng ginseng ni Boksil. Hindi na gumagana ang credit card niya. Tiningnan ni Jungwon si Lois nang may pagkabigo, ayaw na niyang maging tamad ito. Sinabihan ni Jungwon si Lois na magloading ng trabaho. Kahit sobrang pagod si Lois, hindi siya sumuko dahil ito ang unang beses na nakaranas siya ng matinding trabaho. Masakit ang buong katawan ni Lois, kaya humingi siya ng pain relief patches kay Jungwon. Gusto ni Lois tawagan si Boksil pero pinagalitan siya ni Jungwon. Kaya si Insung na lang ang tinawagan ni Lois. Kahit nagreklamo si Insung, pumunta pa rin siya at minamasahe ang paa ni Lois. Kinuwento rin ni Insung kay Lois ang pagkikita niya sa isang kakaibang tao sa daan. Sinabi rin ni Insung kay Lois na may 3 namatay sa attic na tinitirhan ni Boksil. Dahil hindi pa nahuhuli ang pumatay, nag-aalala pa rin si Insung. Nang marinig iyon ni Insung, mabilis na tumakbo si Lois pabalik sa dating bahay para makita si Boksil. Nagmamadali si Lois kaya nakalimutan niyang magsuot ng shirt. Matapos basahin ang liham ng pamamaalam ni Lois, wala nang magawa si Jungwon. Hindi maintindihan ni Jungwon kung saan nakahanap si Boksil ng ganitong mapagmatsyag na tagasunod. Kahit mas masikip na ang silid, sinubukan pa rin ni Boksil at Lois mag-ayos ng tulugan. Masakit ang katawan ni Lois, kaya kinagabihan ikinuwento niya ang pagpatay sa isang tao sa bahay na ito. Napag-isip-isip nila na yon pala ang dahilan kung bakit hindi kinuha ng may-ari ang deposito. Pero ano ang magagawa nila? Hindi sila makahanap ng mas murang lugar. Dahil sa kwento ni Lois, sobrang nag-alala si Marie at hindi makatulog. Ilang gabi nang hindi maintindihan ni Marie kung sino ang may relo at masusunog kung naroon si Lois. Kinabukasan, habang tinatanggal ni Boksil ang bendahe ni Lois, may tumawag sa kanya. 3 high school girls iyon. Humingi sila ng 1 milyong won mula kay Boksil. Kung di makabayad si Boksil, di nila sasabihin kung saan nakatira si Boknam. Dahil walang pera si Boksil, umalis sila at nag-set ng bagong appointment. Dahil day off ni Boksil, pumunta si Marie sa bahay niya para sundan siya. Pagdating doon, nakita ni Marie si Boksil na umakyat kasama si Lois. Hindi maintindihan ni Marie bakit magkasama nakatira sina Boksil at Lois. Inaya ni Marie si Boksil sa kapehan para usisain ang sitwasyon. Sinadya ni Marie isama si Lois sa usapan para mag-imbestiga. Ilang minuto lang, nalaman ni Marie na nawala ng alaala si Lois. Nang lumitaw si Lois, suot pa rin niya ang damit ng kapatid ni Boksil. Matalino si Marie, nahulaan na si Boknam ang namatay kapalit ni Lois.
Sinabi ni Bokshil na may nagsabi-san si Boknam pero kailangan magbayad. Dito, naintindihan ni Marie na talagang tanga si Bokshil. Malamang mga scammer lang yung mga taong yon. Pero tahimik lang si Marie at hiniling na mahanap ni Bokshil ang kapatid niya. Nagpahiram din si Marie ng pera kay Bokshil. Pagkatanggap ng pera, tinawagan agad ni Bokshil ang kaibigan ni Boknam. Kahit nasa tamang lugar si Bokshil, sabi ng may-ari, matagal nang wala si Boknam. Malungkot na umuwi si Bokshil, nakita ang pulis at lahat nakapalibot sa bahay. Agad na sumakay si Bokshil sa kotse. Gigisingin na sana ni Bokshil si Lois nang makitang hindi siya ang nakahiga. Sa oras na yon, kararating lang ni Lois sa bahay. Nakita niya ang lahat na nagtitipon sa isang lugar. Nang magtanong, nalaman niyang may namatay sa kanilang bahay. Nagpanik si Lois at tumakbo pataas pero pinigilan ng pulis. Mabuti na lang, hindi si Bokshil ang namatay. Hindi matawagan ni Bokshil si Lois, kaya tinawagan niya si Insong. Nang marinig ang boses ni Lois, napahinga ng maluwag si Bokshil. Sinabi niyang huwag gumala at mas mabuting matulog sa kwarto ni Insong. Pagkababa nila, dumating ang pulis para tanungin ang pangalan ni Lois. Dahil walang maalala si Lois, napilitan silang kunin ang kanyang fingerprints. Mabilis ding dumating si John Hyuk sa crime scene. Nang makita si Lois, napabuntong hinina siya ng maluwag. Agad tinanong ni John Hyuk kay Lois kung kumusta si Bokshil. Kung alam niyang nasa bahay sila, malamang pinigilan niya ang dalawa. Mabuti na lang at walang nangyari. Sinabi ni Marie sa ama na hinahanap ni Bokshil ang kapatid niya. Nagkataon, nakita ni Bokshil si Lois na suot ang shirt ng kapatid niya. Inaalagaan ni Bokshil si Lois habang hinihintay bumalik ang alaala niya. Mukhang Lois at Bokshil lang ang may kaugnayan pero nagtataka si Director Baek bakit madalas si Jongwon doon. Tinawag niya ang tauhan pero isang nurse ang sumagot. Sabi ng nurse may malubhang pinsala siya sa ulo. Ibinaba ni Director Baek ang telepono, labis na nag-aalala. Sa istasyon ng pulisya, sinisiyasat ni na John Hyuk at mga kasamahan ang contact list ng biktima. Walang ID, kaya mukhang illegal na imigrante siya. Nagpaalam si John Hyuk sa mga kasamahan at tumakbo sa ospital para mag-imbestiga pa. Ngayon, alam na ni na Lois at Bokshil na niloko sila ni Manager Huang. Para bumawi sa pagkakamali, pinayagan niya silang matulog sa bahay niya. Nalaman nila na nawalan si Bokshil ng 1 milyong won sa scam at di pa nahanap ang kapatid, nainis sina Manager Huang at Insong. Hindi nila maintindihan bakit patuloy na nagpapaloko sina Lois at Bokshil sa mga tao. Inaliw ni Lois si Bokshil, nangakong ibabalik ang pera niya. Kahit di naniniwala si Manager Huang, masaya pa rin si Bokshil. Kinabukasan, marami pa ring pulis at reporter sa paligid ng bahay ni Bokshil. Pansamantala pa ring nakatira sina Bokshil at Lois sa bahay ni Manager Huang. Nagdemand si Lois ng pagkain at inutos sa Bokshil at Insong na ikinabwisit ni Manager Huang. Gusto na lang niyang sampalin si Lois. Habang nanonood ang pamilya ni Marie ng balitang lokal tungkol sa pagpatay, kinakabahan si Director Baek. Nakita ni Director Baek si Lois sa video, kaya agad niyang binalikan para makasiguro. Ngayon, talagang nag-aalala na siya. Sinabihan ni Director Baek ang asawa niya na pumunta sa Busan. Nang balak ng nanay niya manood ng balita, agad pinabago ng asawa niya ang channel. Hindi pa rin niya sinabi sa asawa niya ang nangyari. Sa oras na yon, may mga fingerprint ang pulis sa dugo ang martilyo. Lahat ay kay Lois. Kahit alam ni John Hyuk na di maaaring pumatay si Lois, kailangan niyang imbestigahan ito. Dito, inamin ni Lois na ginamit lang niya ang martilyo para balatan ang bawang. Nagpatotoo rin si Bokshil para kay Lois. Sabi pa niya, di raw kayang pumatay ni Lois kahit isang insekto. Sa oras na yon, napanood ni Jongwon sa TV ang aksidente kung nasaan si Bokshil. Agad niyang tinawagan ito at pumunta sa istasyon ng pulisya. Pagdating niya, nakita ni Jongwon sina Lois at Bokshil na magiliw na nagyayakap. Nakaramdam agad ng hindi maganda si Jongwon at pinaghiwalay ang dalawa. Ayon sa pulisya, ang sandata ng pagpatay ay may fingerprint lang ni Lois. Wala namang alibi si Lois. Higit sa lahat, hindi nila ma-verify ang background ni Lois. Gusto ni Jongwon na i-bail out muna si Lois. Kararating lang ni John Hyuk. Nagtataka si John Hyuk sa sapatos ng killer nang sabihin ni Lois na bongas ito, custom-made na Bongdo brand shapers. Mga sapatos pang bisikleta ang mga yon. Gawa sa carbon particles para magkasya sa paa ng nagsusuot, tulad ng suot ni Jongwon. Kakaunti lang ang nagbebenta ng ganitong sapatos. Baka magaling magbisikleta ang kriminal. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Lois dahil may katuturan ito. Paglabas nila sa istasyon, sinabihan ni Bokshil si Lois na magbisikleta dahil bago nawalan ng alaala, baka mahusay siyang magmaneho. Ngunit nang makasakay si Lois sa bisikleta, naramdaman niyang hindi ito angkop sa kanya. Kaya nagtataka si Jongwon bakit di marunong magbisikleta si Lois, pero marami siyang alam tungkol sa mga sapatos. Matapos manahimik sandali, nagpasya si Jongwon na patuluyin sina Lois at Bokshil sa kanyang bahay pansamantala. Nang makitang pinapasa ni Lois si Bokshil ng maraming bagay, gusto na lang siyang sapakin ni Jongwon. Sa oras na yon sa Busan, si Ginang Shin ay bumisita sa kanyang biyenan at nagdala ng maraming regalo. Humingi ng pahintulot si Butler Kim na makausap si Ginang Shin ng pribado sandali.
Noong nakaraan, si Ginang Kim, kukuha lang sana ng relo ni Lois para ipaayos, pero nang tingnan ni Butler Kim, nawala pala ang ngipin ni Lois. Napahiya si Ginang Kim, kaya inamin agad na utos ng asawa niya yon. Akala niya gusto ng asawa na itago ito bilang anting-anting. Narinig ni Assistant Hayu ang kwento at agad tinawagan si Director Baek para magulat. Nang malaman na nagtapat ang asawa, nagpanik siya. Pinatay ni Director Baek ang telepono at sinabihan si Assistant Hayu na magmasid pa. Sinabi niya sa anak na tawagan agad ang ina, pero si Elrea Shin ay abala sa pakikipag-usap sa biyenan, di napansin ang vibrating na telepono. Sa bahay, tinuturuan ni Jungwon si Boksil ng lahat ng bagay. Nang dalhin ang kumot at unan, nagkagulo sila at nadulas siya. Bumagsak si Boksil sa kanya. Nakita ni Lois ang madaling mapagkamalang eksena. Agad na naghiwalay sina Jungwon at Boksil. Hiniling ni Lois kay Boksil na iwasan si Jungwon. Hiningi ni Lois masahe sa likod pero pinagalitan siya ni Boksil. Samantala, si Elrea Shin ay sumunod sa asawa na ilayo ang biyenan sa balita. Nagpalit ng channel hanggang may nakitang pamilyar na imahe. Nagulat si Elrea Shin. Isang entertainment channel ang nagpost ng video ng kakaibang binatilyo na may tape sa katawan, tumatakbo sa kalye. Dahil kasama ni Lois mula pagkabata, nakilala agad ni Butler Kim na si Lois ang taong iyon. Nang makita ni Pangulong Choi na buhay pa ang apo, naging emosyonal siya at nahirapang huminga. Dahil hindi matatag ang sitwasyon, tinawagan ni Assistant Hayu si Director Baek para ipaalam. Sinabi niyang habang nanonood ng TV, may nakita silang taong kamukha ni Lois. Sinabi ni Butler Kim na hahanapin niya si Lois. Si Pangulong Choi naman, dahil sa mataas na presyon, uminom ng gamot at natulog. Nang marinig iyon, halos hindi na makatiis si Director Baek. Samantala, kumakain sina Lois at Boksil sa bahay ni Jungwon. Hindi na nakatiis si Jungwon sa pag-uutos ni Lois kay Boksil, kaya siya na mismo ang nagsilbi sa kanila. Sa gabi, habang naghahanda si Jungwon matulog, nakita niya si Boksil sa kusina. Gusto pala niyang magbabad ng bigas para magluto bukas ng umaga. Kinuha ito ni Jungwon at sinabing siya ang magluluto bukas. Walang gustong bumigay, kaya aksidenteng natapon ang lahat ng bigas. Nakaupo si Jungwon, walang magawa habang naglilinis. Doon lang napansin ni Boksil na si Jungwon, bagamat galit, ay mahinahon at matyaga. Nang mapansin ito ni Boksil, tumayo si Jungwon at pumasok sa kwarto. Bago umalis, pinaalalahanan siyang hayaan si Boksil magluto ng almusal bukas. Dahil nakikitira siya, gusto rin niyang makatulong sa bahay. Ngumiti si Boksil ng marahan na nagpakilig sa puso ni Jungwon. Nang sandaling iyon, lumabas si Lois at nakita ang lahat. Nang gabing iyon, nainis siya at hindi makatulog. Kahit si Lois ay hindi maintindihan kung bakit. Kinabukasan, ang mga mata ni Lois ay madilim na parang panda. Hindi alam ni Lois, gusto niyang mapalapit kay Boksil kahit tinatakot siya nito. Sa oras ding iyon, lumabas si Jungwon na nakasuot ng shirt na katulad ni Lois. Ngunit sa malapitang pagtingin, ang shirt ni Jungwon ang tunay na branded. Hindi na inihambing ni Lois ang sarili kay Jungwon, naalala niyang numero 1 ang dati niyang suot, hindi 100. Sa almusal, nakipag-agawan si Lois kay Jungwon sa bawat piraso ng pagkain. Nang bigyan siya ni Boksil ng pera, hindi man lang ito tinanggap ni Lois. Nang oras na pumasok, gustong ihatid ni Jungwon si Boksil sa kumpanya. Nakipagtalo rin si Lois na siya ang maghatid kay Boksil sa kumpanya. Dahil kay Lois, pumunta si Butler Kim sa TV station para humingi ng impormasyon tungkol sa kanya. Pinasama ni President Choi si Assistant Hayu kay Butler Kim sa Seoul, pero tumanggi ito. Gayunman, kailangan pa rin niyang umalis dahil utos ito ni Pangulong Choi. Ayon kay Director Baek, dumating ang kanyang mga tauhan para patayin si Lois, ngunit nabigo. Nakataka si Lois sa kamatayan at ang nasugatan ay subordinate pala ni Director Baek. Gusto ni Director Baek na alamin ni Marie kung saan nakatira ngayon sina Lois at Boksil. Habang papunta sila sa banyo, tinanong ni Marie si Boksil tungkol sa sitwasyon sa dorm. Ayaw ni Boksil na malabo ang relasyon nila ni Director Jungwon, kaya nagsinungaling siya. Nang hapon na yon, pumunta si Marie sa bahay ni Boksil para hanapin siya. Habang nakatingin si Marie sa paligid, hindi sinasadyang nakilala niya si In-sung. Nang makita ang kagandahan, bumilis ang tibok ng puso ni In-sung. Mukhang ihahayag ni In-sung ang lahat ng lihim na itinatago ni Boksil. Pumunta si Director Baek sa ospital para tanungin ang nurse tungkol sa kalagayan ng tauhan. Doon, hindi sinasadyang nakilala niya si Manager Kim. Inimbestigahan ni Butler Kim ang ospital kung saan na-admit si Lois, kaya sumugod siya roon. Ngunit wala sa trabaho ang nurse na nagsuri kay Lois, kaya umalis siya at babalik bukas. Nang makita si Director Baek doon, medyo nagtataka si Butler Kim. Agad namang nagdahilan si Director Baek na bumibisita siya sa kaibigan na may sakit. Pagkatapos, nag-barbecue sina Boksil at Lois sa bahay ni Jungwon. Nang ilabas ni Jungwon ang barya mula sa washing machine, hinablot ito ni Lois at nahulog sa grill. Dali-daling pinulot ito ni Lois, kaya nasunog ang kanyang kamay. Nag-alala si Boksil at pinagalitan si Lois. Ipinaliwanag ni Lois na mahalaga ito dahil unang barya na ibinigay niya sa kanya. Nagbago ang galit ni Boksil at naging masaya. Nagbiruan ng dalawa, kaya naramdaman ni Jungwon na wala siyang silbi.
Malalim na ang gabi nang biglang tumunog ang doorbell. Lumapit si Jungwon sa pinto at binuksan ang kamera para makita. Nakita niya si Director Baek na nakatayo sa labas. Napakakomplikado ng kanyang ekspresyon. Ang pagbisita ngayong gabi ay dahil kay Marie na nagsumbong ng impormasyon mula kay Insung. Pumunta siya sa bahay ni Jungwon para mag-imbestiga para sa kanyang anak na babae. Dahil sa biglaang pangyayari, nagtago muna sina Lois at Bokshil sa silid-aklatan. Pagpasok sa bahay, agad na tumingin si Director Baek sa paligid. Narinig ang ingay sa silid-aral, tumakbo siya pero wala siyang nakita. Nang paalalahanan ni Jungwon, natanto ni Director Baek na medyo bastos ang kilos niya. Narinig niya ang maraming chismis tungkol kina Jungwon at Bokshil. Ayaw niyang maapektuhan ang trabaho ni Jungwon dahil sa personal na bagay. Iginiit ni Jungwon na walang katotohanan ang mga chismis. Nakita niya ang potensyal ni Bokshil at binigyan siya ng pagkakataon. Mahusay na sinamantala ni Bokshil ang pagkakataong iyon. Nabalitaan ko, nag-anunsyo si Director Baek tungkol sa bagong plano sa tauhan. Gusto niyang ipadala si Bokshil sa sangay ng Shanghai. Pagkatapos sabihin yon, umalis siya ng kontento. Alam ni Bokshil na naging pabigat siya kay Jungwon, kaya't nag-apologize at nais umalis. Pero mahinahon si Jungwon, sinabing wag na silang mag-alala. Payo ni Lois kay Bokshil, tanggapin ang tulong ng iba ng masaya. Iyon daw ay pagiging magalang. Tinanong din ni Lois si Jungwon kung gusto niya si Bokshil. Gusto lang niyang kumpirmahin ang sinabi ng lalaki kanina. Naalala ni Jungwon ang nangyari sa hapunan. Ang pagkataranta ni Lois sa nahulog na barya at tingin ni Bokshil sa kanya. Sagot ni Jungwon, wala siyang nararamdaman para kay Bokshil. Nasiyahan si Lois sa sagot na ito. Para di na magsalita pa si Lois, pinatulog na sila ni Jungwon. Samantala, sa bahay ni Director Baek, kausap niya ang anak na babae. Kung aalis si Bokshil, tiyak na susunod si Lois. Hayaan muna si Lois umiwas hanggang maayos ang shares. Pinayuhan niya si Marie na sabihin kay Bokshil ang totoo tungkol sa kapatid. Doon lang nalungkot si Bokshil at gustong lumayo. Sa oras na yon, umuunlad ang paghahanap ni Manager Kim. Pumunta siya sa tindahan ng bulaklak para magtanong. Mabutit na alala pa ng tindera si Lois. Sabi niya bumili si Lois ng orange-yellow na bulaklak. Naalala ni Manager Kim ang usapan nila ni Lois sa hardin. Lalo siyang nakatiyak na si Lois nga yon. Pagkatapos, nagpunta siya sa palengke. Ipinakita ni Manager Kim ang litrato ni Lois sa tindera. Nakilala niya si Lois bilang suki na nagbabayad ng 500 won. Nalaman niyang kalalabas lang ni Lois, kaya hinabol niya ito. Hindi naman sila masyadong magkalayo. Pero nabangga siya ng binata kaya nawala si Lois. Sa Gold Life, naghahanda para sa araw ng diskwento. Abala sila pero umalis ang part-timer kaya tinawag si Lois. Nagpaalam si Luis kay Insung at dali-daling umalis. Umuwi si Luis, naligo at pumili ng magandang damit para kay Jungwon. Pagkatapos, tiwala sa sariling pumunta si Luis sa kumpanya. Pagpasok ni Luis sa opisina, nagulat ang mga empleyado sa kanyang kagwapuhan. Maya-maya, bumalik sina Jungwon at Bokshil galing tanghalian. Nang makita ni Jungwon si Luis sa upuan niya, gusto niyang bugbugin ito. Kinuha pa ni Luis ang damit ni Jungwon para isuot. Para di magsismisan ang mga tauhan, pinagtrabaho agad ni Jungwon si Luis. Nang makita si Luis sa bodega, nagulat si Miri at nabitiwan ang mga gamit. Tumakbo siya para hanapin ang kanyang ama. Alam ni Director Baek na dahil kay Bokshil, laging dadating si Luis dito. Kaya kailangan niyang alisin si Bokshil sa lalong madaling panahon. Pagpasok ni Bokshil sa bodega, nakita niya ang magulo na mga gamit. Sabi ni Luis, walang naniwala sa sinabi niya. Bukod doon, akala ng lahat ay tanga siya. Si Bokshil lang ang naniwala sa kanya nang walang duda. Inaliw niya ito at sinabing kailangan lang niyang hanapin ang taong nakakaunawa sa kanya. Pagdating ni Insung sa bahay, nakita niya ang mga reporter na nagkakagulo. Nalaman na nahuli na pala ang mamamatay tao. Nagulat si Insung sa katumpakan ng hula ni Lois. Nahanap siya ng pulis dahil sa impormasyon tungkol sa sapatos na ibinigay ni Lois. Noong gabi ng krimen, gumawa si Lois ng 2 kape, pero nahulog niya ang pulbos sa sahig. Pagkaalis ni Lois para hanapin si Bokshil, pumasok ang tauhan ni Director Baek sa bahay. Susuriin na niya ang pulbos sa sahig nang bigla siyang pinukpok ng mamamatay tao sa ulo. Ang bakas ng sapatos ng killer ay naiwan sa pulbos ng kape na natapon ni Lois. Naisip ni Joon Hyuk na dapat gantimpalaan ng pulis si Lois. Pumayag ang team leader na bigyan si Lois ng bahagi ng reward. Pagkatapos ng trabaho, nakipagkita si Miri kay Bokshil para pag-usapan ang kanyang kapatid. Ngunit bigla na lang lumitaw si Lois, kaya labis na nagpanik si Miri. Hindi niya maintindihan bakit lagi niya itong nakikita saan man siya magpunta. Mabilis na kinuha ni Miri ang tray, tinakpan ang mukha ng kape, at tumakbong palabas. Samantala, sumugod si Manager Kim sa ospital, pero tumanggi ang nurse na magbigay ng impormasyon. Sinabi niyang wala siyang maalala. Nang pumunta si Manager Kim sa TV station, wala siyang nakitang anumang pahiwatig. Sinabi ng direktor na nakatanggap siya ng tawag mula sa guardian ng kakaibang binata. May problema raw sa pag-isip ang anak at ayaw nilang lumabas sa TV, kaya pinatanggal ang mga video.
Matigas pa rin si Manager Kim pero pinalala ni Assistant Heo na may magulang ang binata. Baka daw masyado lang itong kamukha ni Lois. Pinayuhan din niya si Housekeeper Kim na huwag matigas ang ulo dahil di na mabubuhay muli ang patay. Kahit malungkot at bigo, kailangan ni Housekeeper Kim ipaalam kay Chairman Choi ang katotohanan ito. Dahil nahuli na ang kriminal, nagpaalam si Bokshil kay Jong-won at bumalik sa kanyang kwarto sa attic. Sinabi rin niya na hindi na siya pupunta sa Shanghai para magtrabaho. Kailangan pa ring hanapin ni Bokshil ang kapatid at tulungan si Lois mabawi ang alaala. Kahit di magsalita si Bokshil, di siya basta ilalipat ni Jong-won. Masyadong inosente si Bokshil para magtrabaho ng malayo sa kanya. Pagdating ni Bokshil sa bahay, nakasalubong niya si Lois na kakabalik din lang. Dinala nila ang kanilang mga gamit sa kwarto at nakita si Manager Huang na naglilinis. Dahil may komisyon si Lois mula sa pulis, tinraktir niya sina Manager Huang at In-sung. Hindi rin nakalimutan ni Lois magpadala ng espesyal na fried chicken kay Jong-won. Kahit nagmumura si Jong-won, kinain niya lahat ng walang tira. Masaya sina Lois at Bokshil pagka-uwi nila. Ang lugar na to, kahit maraming nangyari, pamilyar pa rin sa kanila. Kahit komportable bahay ni Jong-won, gusto ni Lois dito kasama si Bokshil. Ayaw na niyang mabuli si Bokshil, kaya sinabi niyang mag-mall na lang siya. Tumawa si Bokshil at pinagalitan si Lois sa kakulangan. Tinanong niya kung ano gusto niyang gawin ngayon. Agad naisip ni Bokshil ang dagat. Kinabukasan, naglakad at sumayaw sila sa dalampasigan. Nang mawala sapatos ni Bokshil sa alon, bumili si Lois ng bago. Naalala ni Bokshil na sapatos ay simbolo ng pamamaalam. Nalungkot si Lois nang marinig ito. Ayaw na ayaw niya ng mga malas na bagay. Pagkatapos ng kaso, bumalik si John Hyuk sa tindahan ng libro. Sa pagkakataong ito, nakilala ni John Hyuk si Mrs. Shin. Sa totoo lang, gusto lang niyang magtanong ng ilang bagay. Tinignan niya ang music box malapit sa kanya at kinumpirma na ito ang isinulat ni Lois sa aklat. Tinanong ni John Hyuk si Mrs. Shin kung narinig na niya ang pangalang Lois. Nagulat ang mga mata ni Mrs. Shin. Ngayon, naglalakad sina Lois at Bokshil sa lumang book market. Kumuha si Lois ng libro at nabasa't naunawaan ang Hapon, Pranses, Ruso at Aleman. Hiniling ni Lois kay Bokshil na i-record ito para patunayan na matalino siya. Naisip ni Bokshil na magaling si Lois noon. Hindi alam ni Lois kung paano siya nabuhay noon pero ngayon masaya na siya. Ang pinaka-memorable para kay Lois ay ang ngiti ni Bokshil at paghihintay sa kanya. Tinanong niya si Bokshil kung kailan siya pinakasaya. Ngumiti si Bokshil at sinabing ito na ang sandaling iyon. Sa pagkakita sa ngiti nito, bumilis ang tibok ng puso niya. Lumapit si Lois kay Bokshil at hinawakan ang kamay nito. Hindi na niya maintindihan ang sarili niyang iniisip. Yumuko si Lois at marahang humalik sa labi ni Bokshil. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo sa paligid nila. Para mas maunawaan ang problema, sina John Hyuk at Mrs. Shin ay pumunta sa isang coffee shop para mag-usap. Tinanong niya kung kilala nito si Lois. Si Mrs. Shin ay sumagot na sino pa ba kundi si Lois. Paano niya hindi malalaman? Si Lois ang nag-iisang apo ni Chairman Choi. Tinanong ni Mrs. Shin si John Hyuk kung paano niya nakilala si Lois. Buhay pa ba si Lois? Hindi nagsalita si John Hyuk, tumango lang ng bahagya. Pagka-uwi ni na Lois at Bokshil, sinabi niyang pumunta muna sa kwarto. Tumakbo siya nang mag-isa papunta sa tindahan ng bulaklak. Ngunit mukhang sarado ang tindahan ngayong araw. Bumalik siya nang may panghihinayang. Kinabukasan, pumunta ang abogado kay Director Baek para sa shares. Pumayag si Chairman Choi na ibigay lahat ng shares sa kanya. Nang mga sandaling iyon, pumasok si Mrs. Shin. Masayang sinabi niya sa asawa na buhay pa si Lois. Nagulat ang abogado nang marinig ito. Pinauwi muna ni Director Baek ang abogado at bumalik kinabukasan. Sa harap ng inosenteng asawa, hindi alam ni Director Baek ang gagawin. Kulang ang impormasyon ni John Hyuk kaya nag-online siya. Nalaman niyang kinabukasan ng aksidente, dinala ni Bokshil si Lois sa pulis. Suot pa rin ni Lois ang shirt ni Boknam. Hiniling ni John Hyuk sa kasamahan na suriin ang file ng kaso. Dahil di makabili ng bulaklak, nagmadali si Lois pauwi. Ngunit pagbaba niya sa hagdan, hinuli siya ng grupo at isinakay sa kotse. Nag-aalalang bumaba si Bokshil para hanapin si In-sung at humingi ng tulong. Nagmadali silang dalawa para hanapin si Lois. Nakita ang naiwang sapatos ni Lois, nagulat at natakot si Bokshil. Agad na iniulat ni na Bokshil at In-sung ang pangyayari sa pulisya. Inihayag ni John Hyuk na si Lois ay apo ni Chairman Choi ng Gold Group. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si In-sung. Noong una niyang nakilala si Lois, ramdam niyang talagang mayaman ito. Nagulat pa rin si Bokshil nang may mapansin siyang kakaiba. Nagtataka si Bokshil bakit suot ni Lois ang polo ni Boknam. Kumunot ang noo ni John Hyuk sa pagkalito. Para di masaktan si Bokshil, nagsinungaling si John Hyuk tungkol sa polo. Sikat daw ang polo kaya lahat ng tao sa Korea ay may ganoon. Inosenteng sumagot si In-sung na baka napulot ni Lois ang damit dahil mukhang branded. Sa oras ding iyon, nagmamadaling pumunta si Jung-won sa presinto, bakas ang pag-aalala sa mukha. Dahil si Mrs. Shin ay nabanggit sa abogado na buhay si Lois, kailangang sabihin ni Director Baek ang buong katotohanan kay Chairman Choi.
Nang malaman niyang buhay si Luis, labis siyang natuwa. Gusto ni Chairman Choi hanapin agad si Luis, pero sinabi ni Director Baek na siya ang magbabalik sa kanya. Dahil nawala ng alaala si Luis, matagal siyang hindi nakapag-ugnayan sa kanyang pamilya. Kahit galit na galit si Director Baek, nagsimula na siya, kaya kailangan niyang tapusin ang ginawa. Nahihirapan pa ring maniwala si Insong. Bakit hindi alam ni Director Jungwon ang mukha ng pamangkin ng chairman? Hindi pa nakikita ni Jungwon ang totoong mukha ni Luis. Sabi nila, para maprotektahan ang pamangkin, pinatira siya ni Chairman Choi sa Europa noong bata pa. Habang nililinis ang kwarto ni Luis, naramdaman ni Butler Kim na kakaiba si Director Baek. Gayunman, hindi niya ito pinansin para linisin ang silid at salubungin si Luis. Agad ding tinawagan ni Director Baek si Marie para pumunta sa bahay ni Chairman Choi. Sa pagbabalik ni Luis, hindi alam ni Marie kung paano siya haharapin. Pagbalik mula sa coffee shop, agad sinabi ni Insong sa kanyang ina ang tungkol kay Luis. Tuwang-tuwa ang dalawa kaya hindi sila makapagsalita. Ngayong mayaman na si Luis, hindi na nila hahayaang magdusa pa sila. Maya-maya, may sasakyang huminto sa harap ng bahay ni Chairman Choi. Bumaba si Luis sa kotse at agad siyang niyakap ni Butler Kim. Hindi na maalala ni Luis kung sino ang lalaking ito. Nang marinig na siya ang tagapagmana, gusto niyang tawagan si Boksil. Ngunit napansin niyang naiwan niya ang cellphone sa bahay. Hinikayat siya ni Butler Kim na puntahan muna ang lola na matagal nang naghihintay. Pagkatapos makita ang lola, agad natatawagan ni Luis si Boksil. Nang mayakap niya si Luis, bumalik ang mga alaala sa isip niya. Sumakit ang ulo niya at nawalan siya ng malay. Naramdamang may mali sa pagkawala ni Boknam, kaya pinuntahan ni Jungwon si Jeon Hyuk at hiniling na itago muna ito kay Boksil. Kung namatay na si Boknam noon, talagang malulungkot siya. Nang gabing iyon, nang wala si Luis sa tabi, labis siyang nangulila. Tiningnan niya ang bawat sulok ng bahay at nakita ang anino niya. Kinabukasan, pinangunahan ni Chairman Choi ang pulong at inihayag ang pagbabalik ni Luis sa mga shareholder. Kalahati ng shares niya ay ibibigay kay Luis at ang kalahati ay kay Director Baek. Nang magising si Luis, nakita niya ang sarili sa ibang lugar. Biniro ni Butler Kim na may asawa at 3 anak na si Luis sa France. Hinawakan ni Luis ang ulo niya sa sakit. Nang makitang walang alaala si Luis, tumigil si Butler Kim sa pang-asar. Napakaswerte talaga ni Luis. Kung may asawa nga siya, hindi alam ni Boksil ang gagawin. Habang nagsasalita, mas gusto niyang tumakas para hanapin siya. Bago makalabas si Luis, hinarang siya ni Assistant Hayo sa pintuan. Sinabi nito na kailangan munang kumain ng agahan bago umalis. Kahit nalaman ang pagkakakilanlan ni Luis, nalilito pa rin si Jeon Hyuk. Sa dashcam, nakita ni Jeon Hyuk si Boknam na naglalakad sa likod ng kotse. Malamang kotse yon ni Luis. Pagkatapos kumain, humingi si Luis ng baon, damit at pera kay Manager Kim. Gusto ni Luis bayaran si Boksil sa perang hiniram niya rito. Nang makita ang kakaibang kilos ni Luis, labis na nag-alala si Assistant Hayo. Sinenyasan niya si Manager Kim. Naisip niyang magpa-DNA test para makasigurado. Natawa si Manager Kim nang marinig ito. Pinayuhan siyang huwag mag-isip ng kung ano-ano at mag-focus sa trabaho. Sa kumpanya, tinawag ni Manager Huang si Boksil para tanungin tungkol sa sitwasyon. Subalit, hindi pa nahanap ni Luis si Boksil. Kaya binalaan siya ni Manager Huang tungkol sa mga taong biglang yumaman at nakalimot. Sinabi rin niyang huwag nang makita si Luis o siya ang bahala dito. Pagpasok ni Boksil, narinig niya ang usapan tungkol sa account na Luis 25. Paulit-ulit binasa ng manager at parang love letter ang dating ng mga komento. Pagdating ni Boksil sa bahay, may pulang karpet na inihanda si Luis. Dumating pala siya para bigyan ng rosas si Boksil. Ayaw niyang umalis at gusto niyang tumira sila ng magkasama. Gayunman, pinayuhan siya nito na mamuhay ng maayos sa bahay ng lola niya. Kahit di sila magkasama, pwede pa rin siyang bumisita araw-araw. Pasakay na sa kotse, tinanong ni Luis ang presyo ng bahay. Akala ni Manager Hayo interesado si Luis sa presyo, pero gusto niya bumili para kina Boksil at Insong. Pag-uwi, di makatulog si Luis kaya tinawagan niya si Boksil. Maluwag at komportable dito, pero gusto lang ni Luis humiga sa tabi ng kanyang kasintahan. Mayaman na siya ngayon. Gagawin niya ang lahat ng gusto ni Boksil. Sa presinto, nakita ni Jeon Hyuk ang resulta ng pagkawala ni Boknam. Nakuhanan ng CCTV sina Boknam at Luis na nagpapalitan ng gamit. Sumakay si Boknam sa kotse ni Luis at umalis. Kaya si Boknam pala ang namatay sa aksidente ng gabing iyon. Kinabukasan, pumunta si Jeon Hyuk sa bahay ni Boksil para hanapin siya. Natuwa siya nang sabihin ni Jeon Hyuk na nahanap na nila ang kapatid niya. Sa biyahe, nagmaneho si Jeon Hyuk para ihatid si Boksil sa kapatid niya habang siya ay nagkukwento. Matagal na siyang hindi nakita ang kanyang kapatid, kaya sobrang nasasabik siya. Pagbaba niya sa kotse, sinabi ni Jeon Hyuk kay Boksil na pumanaw na si Boknam. Si Boknam pala ang namatay sa aksidente sa kotse, hindi si Luis. Natigilan si Boksil sa kinatatayuan at wala nang marinig pa. Tumakbo si Boksil nang mabilis patungo sa puntod ni Boknam. Umiyak siya ng sobra-sobra, halos mahimatay sa kalungkutan. Walang salitang makapaglalarawan sa sakit na nadarama ni Boksil. Nais niya lang na mabuhay muli ang kanyang kapatid.
Hindi na niya ito papagalitan pa. Sa opisina, nagkagulo ang creative team sa balitang buhay ang pamangkin ng chairman. Nagbiro pa ang department head kung si Lois nga ba yon o hindi. Pinagtatawanan siya ng buong opisina. Sa opisina ni Director Baek, dumating si Lois para makipag-usap. Gusto tanungin ni Lois ang nangyari noong nakita siya sa mall pero nagkunwari itong walang alam. Naipaliwanag ni Director Baek ng pautal na sobrang nabigla siya. Pumanaw na raw si Lois at nailibing na ng pamilya pero nagulat siya sa biglaang paglitaw nito. Hindi na nag-usisa pa si Lois. Aalis na sana si Lois nang bumukas ang pinto. Si Marie ang pumasok. Naalala agad ni Lois na si Marie ang muntik nang makabangga sa kanya. Bago pa makagalaw si Lois, yumakap agad si Marie sa kanya. Sinabi niyang malapit sila dati pero wala siyang maalala. Sinisi pa siya ni Marie na dapat magkita sila noon pero ibinaba niya ang tawag. Naalala ni Lois na totoong nangyari iyon. Nagtagumpay sina Director Baek at anak na abalahin si Lois. Samantala, ipinasuri ni na Insong at nanay ang brilyante sa pantalon ni Lois. Kumita sila ng 1,000,000 won para sa kanilang sarili. Sumasakit ang ulo niya sa pag-iisip tungkol kina Boksil at Jongwon. Pagkalabas ng opisina, nakilala ni Jongwon si Lois. Mukhang dumating si Lois para hanapin si Boksil. Pinayuhan ni Jongwon si Lois na bigyan ng espasyo si Boksil. Di rin dapat mausisa ang damdamin ng ibang tao. Ganyan ang tunay na matanda. Ngayon, nahaharap si Boksil sa katotohanang patay ang kapatid. Bago ang aksidente, kinuha ni Boknam ang damit ni Lois. Sabi ni Joon Hyuk, nakisama si Boknam sa masamang grupo sa Seoul. Sa kasamaang palad, sumabog ang kotse at namatay si Boknam. Nakaupo si Boksil sa sulok nang may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, isang matandang babae ang nakita niya. Lumabas na siya pala ang lola ni Lois at pangulo ng Gold Group. Pagkakita kay Boksil, nakilala agad ni Pangulong Choi ang babaeng nakatagpo niya sa Busan. Pinasalamatan ni Pangulong Choi si Boksil sa pag-aalaga niya kay Lois. Nang makita ang taong umalo sa kanya noon, hindi napigilan ni Boksil ang kanyang luha. Nang kumalma si Boksil, sinabi ni Pangulong Choi na gusto niyang bumalik sila sa dating buhay. Ang pagkamatay ni Boknam ay may kaugnayan din kay Lois. Kaya tuwing nakikita niya ito, nalulungkot siya. Kapag magkasama sila, hindi sinasadyang magdusa sila dahil sa nakaraang trahedya. Nang marinig ito kay Pangulong Choi, naunawaan ni Boksil ang ibig sabihin. Kinabukasan, malungkot na nag-impake si Boksil para umuwi sa kanyang bayan. Nag-check out si Boksil at sumulat ng pamamaalam kay Insong at Manager Hwang. Bago umalis, dumaan si Boksil sa kumpanya para magpadala ng huling liham kay Junghwan. Sa mga buwang nagtrabaho siya rito, malaki ang naitulong niya. Nag-text si Boksil kay Lois na magbibiyahe siya, kaya wag muna siyang hanapin. Nang matanggap ang liham, tinawagan agad ni Junghwan si Boksil pero patay ang phone. Sa oras na yon, nabasa na rin ni na Insong at ng kanyang ina ang liham ni Boksil. Nalilito si Manager Hwang. Dahil maganda ang kinabukasan ni Boksil, bakit siya uwi sa probinsya? Makalipas ang ilang oras sa biyahe, nakarating si Boksil sa kanyang bayan. Naglinis si Boksil ng bahay at bumalik sa buhay walang kuryente gaya noon. Dahil di makontak si Boksil, sobrang nag-aalala si Lois. Tumakbo agad si Lois sa boarding house, pero sabi ni Insong umuwi na si Boksil. Agad nagmaneho si na Manager Kim at Lois pabalik ng Dongsan para hanapin si Boksil. Kagagaling lang ni Boksil sa pagpitas ng ginseng nang makita si Junghwan sa harap ng bahay niya. Hindi niya inasahan na pupunta siya rito para makita kung paano siya namumuhay. Bago papasukin si Boksil, hiniling ni Junghwan na magluto siya para sa kanya. Pinagagalitan niya ito pero sa totoo lang, malakas ang malasakit niya. Nakipagtalo pa siya sa paghuhugas hanggang mapunit ang pantalon, kaya kinailangang humanap ng damit si Boksil para sa kanya. Nakita ni Boksil na sinisira ni Junghwan ang lahat ng hawakan, naalala niya si Lois. Talagang masarap ang buhay ni na Junghwan at Lois kaya hindi sila marunong gumawa ng kahit ano. Sa kumpanya, pinag-uusapan ng lahat ang pag-alis ni Boksil sa trabaho. Ang luxury brand section ni Boksil ay nakatanggap ng iba't ibang opinyon. Posible kaya na hindi niya nakayanan ang pressure kaya umalis siya. Sumang-ayon din si Marie sa mga iniisip ng kanyang mga kasamahan. Pagbalik ni Marie sa upuan niya, aksidenteng nabangga niya ang bag ni Boksil. Kahit galit na galit si Marie, pumunta pa rin siya sa bahay ni Boksil para ibalik ang mga gamit. Pagdating ni Marie, nalaman niyang umuwi na pala si Boksil sa kanyang probinsya. Sakto namang dumating si Insong sa oras na yon. Gusto rin malaman ni Insong ang kalagayan ni Boksil, kaya inimbita niya si Marie sa Dongsan. Di sanay sa lutuan na kahoy, nagpaputok ng usok si Junghwan. Nakitang di marunong si Junghwan, kaya lumapit si Boksil para tumulong. Nang makita si Boksil ng malapit, di maiwasang titigan siya ni Junghwan. Marahan niyang hinawakan ang ulo ni Boksil at bahagyang hinagod. Nakita ni Lois ang buong pangyayari. Bigla siyang nagselos. Sumugod si Lois, hiwalay sila, at sinuntok si Junghwan. Pagkatapos, naramdaman ni Lois na medyo overacting ang ginawa niya. Agad humingi ng tawad si Lois, pero pinagalitan siya ni Junghwan. Nanuntok na nga siya, bakit pa siya nagsusorry? Maya-maya, tanong ng tanong si Lois kay Boksil bakit siya nagsinungaling.
Nang makitang nalilito si Boxil, hinila ni Junghwan si Lois sa kusina para kausapin. Pinayuhan ni Junghwan si Lois na bumalik sa Seoul kasama niya bukas. Kung susundin ni Lois si Boxil, mahihirapan si Boxil. Nagtataka si Lois kung bakit niya pinahirapan si Boxil. Sina Marie at Insung ay papunta rin sa bayan ni Boxil. Patuloy na kumukulo ang tiyan ni Insung. Niyaya niya si Marie sa kainan at kumain ng 3 mangkok ng pansit. Pagkatapos kumain, ibinigay ni Insung kay Marie ang bill na ikinagulat niya. Unang beses niyang nakakita ng ganoon kawalang utang na loob na lalaki. Nagugutom si Insung at gusto nang pumunta sa banyo. Dahil nasa highway sila, hindi makapagpahinto ng kotse si Marie. Sa huli, hindi na napigilan ni Insung at inasikaso na lang doon. Sunod sa utos ni President Choi, pumunta si Assistant Hayo sa Dongsan para hanapin si Lois. Buong araw niyang tinawagan si Manager Kim pero hindi ito sumasagot. Pagkakita pa lang kay Butler Kim, pinagalitan siya agad ni Assistant Hyo. Ayaw na niyang kausapin pa ito. Papasok na sana si Assistant Hyo nang bigla siyang niyakap nito. Sa sandaling iyon, talagang tinamaan ng pana ni Cupid ang dalawa. Ayaw niyang iwan si Boxil. Nagpa siyang matulog si Lois sa kanyang silid. Tinawag ni Junghwan si Lois at ipinaliwanag na minsan, kailangan ng tao ng sariling espasyo. Naintindihan ni Lois at umaasa pa ring tatanggapin ni Boxil ang damdamin niya pagkatapos nito. Matapos ang nangyari sa kotse, tumakbo si Marie pauwi at niyakap ang ina nang umiiyak. Hindi niya maintindihan bakit kailangan niyang makilala ang ganitong lalaki. Hindi makatulog si Insung sa sobrang hiya. Gusto na lang niyang mawala para hindi na maalala ang nakakahiyang pangyayari. Hindi rin makatulog si Boxil. Iniisip niya ang sinabi ni Chairman Choi, nalulungkot. Kinaumagahan, maagang nagising si Boxil. Nakita siyang nagwawalis, tumulong si Lois. Ngunit, sinabi ni Boxil ang masakit na salita. Sinabi niyang kinamumuhian niya si Lois. Hindi niya gusto ito gaya ng akala nito. Kinuha niya ang bag at naglakad sa gubat. Naglakad si Boxil papunta sa bayan. Kumalat ang balitang buhay ang pamangkin ni Choi. Bigla, bumabalik ang mga alaala sa isip niya. Pabalik ng Seoul, nagtataka si Lois sa lamig ni Boxil. Sasabihin na ni Junghwan ang totoo nang nawalan ng kontrol. Tumama ang ulo ni Lois, dumugo ang sugat. Naalala ni Lois ang araw na nakilala si Boknam. Nalaman na kinuha ni Boknam ang buhay ni Lois. Bumaba si Lois at umupo sa gilid ng kalsada. Patuloy na tumulo ang kanyang mga luha. Alam ni Lois kung gaano kalungkot si Boxil dahil sa kapatid niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lois ang kaawa-awang kalagayan ni Boxil. Makalipas ang 1 buwan, bumuti na ang kalagayan ni Lois. Nagbitiw si Junghwan sa trabaho at si Lois ang pumalit. Walang nakaunawa kung bakit umalis si Junghwan. Sa halip na pumunta sa opisina ng direktor, umupo si Lois sa dating pwesto ni Boxil. Ang kakaibang ugali ni Lois ay nagpatakot sa kanyang mga tauhan. Nagtataka ang lahat kung hiwalay na ba sina Lois at Boxil. Mukhang mabait at tapat siya sa kanya. Sa panahong ito, bumalik si Boxil sa trabaho sa opisina ni Junghwan. Nagbukas si Junghwan ng tanggapan para sa agrikultura at hayop at maganda ang simula. Kahit matagal silang hindi nagkita, nangungulila pa rin sina Boxil at Lois sa isa't isa. Dahil nagsimula ng negosyo si Junghwan, nag-aalala ang kanyang mga magulang. Pinuntahan siya ng dalawa para makausap. Ngunit sa oras na yon, lumabas na si Junghwan para makipagkita kay Lois. Inutusan pala ni Lois si Junghwan na alagaan si Boxil. Mga bagay na yon ay galing kay Lois, di alam ni Boxil. Si Insung na ngayon ang driver ng Shopping King, di na si Butler Kim. Bumili si Lois ng mga bahay para kay Manager Huang para may kita siya nang di na nagtatrabaho. Pinakiusapan din ni Lois si Manager Huang na magpakabit ng 3 kandado sa bahay ni Boxil. Para ligtas si Boxil at mas mapanatag si Lois. Nakahiga sa sahig, naalala ni Lois ang masasayang alaala nila. Malapit nang dumating si Boxil kaya nagmadali si Lois umalis. Simula nang maging creative director si Lois, sobrang inis si Director Baek. Sa hapunan, di niya matago ang galit. Di siya makakain o makatulog ng maayos dahil pinabayaan niya si Lois. Kung lalabas ang totoo, malaking pinsala yon sa kanya. Hindi alam ni Director Baek kung gaano karami ang naalala ni Lois. Dahil sa maling desisyon ni Junghwan, labis na nagalit ang kanyang mga magulang. Nilinaw din niya sa kanyang mga magulang na gusto niyang magpahinga sandali. Pangalawang kita lang ang kumpanyang ito, kaya di dapat mag-alala ang kanyang mga magulang. Dahil di niya kayang alagaan si Boxil, hiniling ni Lois kina Manager Huang at Insung na gawin ito. Araw-araw siyang gagawa ng menu. Si Manager Huang ang mamimili, magluluto at magdadala ng pagkain kay Boxil. Siyempre, wala siyang kaalam-alam dito si Boxil. Gabi na, pagkatapos magtrabaho ni Boxil, bigla niyang naisip si Lois. Hindi niya alam na nakatayo pa rin ito sa labas, nakatingin sa kanyang silid. Hindi umaalis si Lois hanggat hindi natutulog si Boxil at pinapatay ang ilaw. Tuwing umaga, pagkaalis ni Boxil, naglilinis si Lois sa bahay at naghuhulog ng pera sa alkansya. Hindi niya alam ang ginagawa nito. Hinahangaan ni Assistant Hyo ang katapatan ni Lois. Pinaalala rin niya kay Housekeeper Kim na tularan ito. Habang nag-uusap sila, bigla na lang naisip ni Housekeeper Kim si Director Baek.
Tinanong ni Housekeeper Kim si Assistant Hayo kung tumawag ba si Director Baek kamakailan. Sinabi niyang tumawag ito ilang araw na ang nakalipas para alamin ang kalagayan ni Lois. Gusto niyang malaman kung ano na ang natatandaan ni Lois, kung may alaala ba siya sa nakaraan. Makikita sa mukha ni Manager Kim na may malalim siyang iniisip. Sinimulan na niyang suriin ng mas mabuti ang sitwasyon. Sa opisina, masayang nag-uusap sina Director Baek at Lois tungkol sa trabaho. Hindi pa rin alam ni Lois na ang katabi niya pala ay isang kontrabida. Nang malaman na magbubukas ang kumpanya ni Boksil, bumati si Jun Hyuk. Nang makita kung gaano kamasigasig si Jun Hyuk kay Boksil, hindi nagustuhan ni Jung Hwan. Nagtataka siya kung bakit laging may mga ganyang tao sa paligid niya. Habang nagpupunta sa Gold Group para bigyan ng regalo si Manager Huang, aksidenteng nakita ni Boksil si Lois, pero mabilis siyang umiwas para hindi siya makita. Sa oras na yon, sa creative office, may nakitang bulaklak si Marie na maayos na nakalagay sa kanyang mesa. Nagtataka siya kung sino ang nagbigay nito. Nagsimulang mag-isip-isip si Marie. Hindi siguro si Lois, lalo na't may 4 na anak ang department head. Nagulat siya at naisip kung posibleng si Lois nga. Naalala niya noong araw na muntik na silang magkabangga, may hawak din na orange na bulaklak si Lois. Ngayong hindi na nag-uusap sina Lois at Boksil, baka napansin na siya nito. Hindi alam ni Marie na may isa pang taong humahanga sa kanya, at iyon ay si Insong. Paalis na, inimbita ni Marie si Lois sa hapunan, pero agad itong tumanggi. Kailangan din niyang bugulin ang mahalagang oras sa gabi para magsanay ng spelling. Hinikayat ni Butler Kim si Lois na ang pag-alam ng 10 wika at tamang pagbaybay ay mas astig pa. Dahil usisero ang mga magulang ni Jong-won sa babaeng kasama niya, inimbitahan nila si Boksil sa hapunan. Sa kanyang malawak na kaalaman sa nutrisyon, humanga ang mga magulang ni Jong-won kay Boksil. Nagsimulang mangarap ang kanyang ina na magkaroon ng magaling na manugang. Nang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Labis na nag-alala si Lois. Alam niyang takot si Boksil sa kulog at kidlat. Nag-alala rin si Jong-won kaya tinawagan niya si Boksil. Tumakbo silang dalawa sa bahay ni Boksil pero nahuli ng hakbang si Lois kay Jong-won. Sa gitna ng ulan, umiyak si Lois ng todo-todo. Umuwi siyang bigo at malungkot. Kinabukasan, naisip niyang kausapin ang kanyang lola. Gusto niyang bumalik sa Europa. Pinayuhan siya ng lola na manatili dito. Maliraw na pinayagan siyang umalis ng malayo. Ngayon, ayaw na niyang paalisin si Lois pero umaasa ito na payagan siyang umalis sandali. Bago umalis, dumaan si Lois sa dormitoryo at hiniling kay Manager Huang na alagaan si Boksil. Nagpadala rin si Lois ng pamamaalam sa bagong kumpanya ni Boksil. Sinabi ni Lois na babalik siya sa Europa. Sa oras na yon, dumating ang pakete. Binuksan ito ni Boksil at nakita ang notebook ni Lois. Habang binabasa ang bawat linya, tumulo ang luha ni Boksil ng hindi namamalayan. Nakatayo si Jong-won sa labas at nakita ang lahat ng hindi sinasadya. Alam niyang si Lois ay nakatago pa rin sa puso ni Boksil. Bago umalis ng Seoul, gusto ni Lois bisitahin muli ang Busan, kung saan una silang nanood ng dagat. Paggalaw ng bus, may nakita siyang kumakain sa gilid ng daan, parang si Boknam. Bumaba si Lois at tumakbong yakapin si Boknam. Hindi muna nakilala ni Boknam si Lois, pero agad niyang naalala. Akala ni Boknam hinahanap siya ni Lois para sa kotse, kaya mabilis siyang tumakbo palayo. Mabilis tumakbo si Boknam, kaya hinabol siya ni Lois, pero di naabutan. Habang humahabol kay Boknam, muntik nang mabangga ng bisikleta si Lois. Dahil umiwas sa kotse, nadulas siya at nahulog, tumama ang ulo sa lupa. Nang tumingin siya, nakita niya ang fire extinguisher. Biglang bumalik ang mga alaala sa isip niya at nawalan siya ng malay. Ngayong araw, may business trip sina Jong-won at Boksil sa Busan. Pagkabigay ng gawain kay Boksil, umuwi muna si Jong-won may gagawin pa. Habang naglalakad, nakakita siya ng eksena na talagang nakakagulat. Nakaupo si Lois sa hagdanan kasama ng ilang pulubi. Magulo ang buhok niya at marumi ang mukha. Naisip niya, di ba dapat nasa France na siya ngayon? Dahan-dahan siyang lumapit at tinawag ang pangalan nito. Tumingin si Lois kay Boksil, nalilito at nagtanong pabalik. Parang ganito rin ang kalagayan niya noong una silang nagkita. Nagulat si Lois nang makita si Boksil at tumulo ang luha niya. Tinanong ni Lois si Boksil kung malapit ba sila noon. Tinawagan ni Boksil si Kim, ang butler, para sunduin si Lois. Nang makita ni Lois si Butler Kim, natakot siya at biglang tumakbo palayo. Nakitang tumakbo si Lois sa yate, kaya hinabol siya ni Boksil. Ngunit nang gumalaw ang yate, mabilis na tumalon si Lois sa lupa. Natigil si Boksil sa yate. Naupo siya, walang magawa, naghihintay hanggang bumalik ang barko. Nang oras na yon, tinawagan ni Jeon Hyuk si Boksil at sinabi na nakita si Boknam. Hindi pa patay ang kanyang kapatid. Tinanong niya kung nasaan ito at sinabing nagtatrabaho sa Busan. Mas lalong natuwa si Jeon Hyuk. Sinabi niya na may nagsabing nasa cruise ship sa Busan River ang kapatid niya. Wala nang ibang maiisip si Boksil. Patuloy siyang tumatawag, umaasang nasa kabilang cruise ship ang kapatid. Nagulat si Boknam nang marinig ang tawag ng kanyang kapatid. Sumilip siya at nakita na nga ang kanyang kapatid. Labis ang tuwa ng magkapatid nang makita ang isa't isa. Humingi ng tawad si Boknam sa pagtakas niya mula sa bahay.
Sinabi niya na nang umuwi siya, walang tao sa bahay. Umupo ang dalawa at nag-usap. Ikinuwento ni Boknam ang pagkikita nila ni Lois kahapon at ang kapalaran nilang dalawa 3 buwan na ang nakalipas. Pinilit ng mga kakilalang siga ni Boknam si Lois na ihinto ang kotse. Kung hindi ibibigay ni Lois ang kanyang ari-arian, siya ay bubugbugin. Natakot si Lois kaya nakinig lang siya sa sinabi ni Boknam. Sa huli, si Boknam ang nagligtas kay Lois sa pagkabugbog. Pagkatapos, nagpalit ng damit si Lois at Boknam. Nalito si Lois dahil wala siyang paraan makipag-ugnayan kay Manager Kim. Tumatawid si Lois nang muntik siyang masagasaan ng mga motorsiklo. Umiwas si Lois sa kotse at natamaan ang ulo sa fire hydrant. Habang hinahabol si Boknam, muling natamaan ni Lois ang ulo. Doon lang naalala ni Lois ang lahat ng nangyari. Nang mahuli ni Lois si Boknam, umiyak siya sa tuwa. Nagsimula silang mag-usap sa isa't isa. Sa oras na ito, nalaman lang ni Boknam na pumunta ang kapatid niya sa Seoul para hanapin siya. Pagkakuha ng gamit ni Lois, ninakawan din si Boknam ng leader ng gang. Kasisakay lang niya sa kotse at nakalayo ng kaunti nang mabangga siya ng container. Nasaksihan ni Boknam ang buong pangyayari. Natakot siya at bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nang umuwi siya, wala ng tao, kaya tumakas siya papuntang Busan. Di inaasahan, pagdating ni Boknam dito, nakita niya ulit si Lois. Masayang nagvideo si Lois na katabi si Boknam at ipinadala sa lahat. Hiniling din ni Lois kay Jongwon na dalhin si Boksil sa Busan para tumulong. Lumabas na ang biyaheng ito pala ay inayos ni Jongwon. Bukod dito, nagkunwari ulit si Lois na may amnesia para tawagan ni Boksil si Butler Kim. Lahat ng trikong ito'y inisip ni Lois para magkita muli sina Boksil at Boknam sa di inaasahang paraan. Gaya ng plano ni Lois, tinawagan ni Boksil si Butler Kim. Sasabihin niya kay Boksil na dalhin si Lois sa pantalan at hintayin siya doon. Pagdating ni Butler Kim, kunwari hinahabol niya si Lois papunta sa yate. Nang nakasakay na si Boknam, mabilis na bumaba si Lois. Nagsimula nang umandar ang yate ayon sa utos ni Assistant Hyo. Agad ding tinawagan ni Joon Hyok si Boksil para sabihing nasa yate si Boknam. Ginawa ng lahat ang makakaya para mapasaya si Boksil. Habang nakatingin sa ibaba mula sa yate, talagang masaya si Boksil. Lubos na nagustuhan ng ina ni Jungwon si Boksil. Akala niya ay may karapatan siyang pumasok sa bahay ni Boksil dahil alam niya ang password. Nakitang bukas ang kwarto ni Boksil kaya nausisa si Manager Wang. Nang mag-usap sila, nalaman niyang sila pala ay mga magulang ni Director Jungwon. Sinabi pa ng ina ni Jungwon na siya ang magiging biyenan ni Boksil. Nang banggitin ni Manager Wang si Lois, naging usisa ang mga magulang ni Jungwon. Tapat na sinabi ni Manager Wang na si Boksil ang kasintahan ni Lois, tagapagmana ng Gold Group. Nang marinig ito, halos himatayin muli ang ina ni Jungwon. Talagang kawawa si Marie. Ayaw ni Jungwon o Lois sa kanya, pero gusto ng ina ni Marie na ipakilala siya sa mabuting lalaki. Anak siya ng kaibigan ni Mrs. Shin. Kahit walang gaanong pag-asa, pumayag si Marie na pumunta sa Busan para makilala ang lalaki. Pagdating niya, hindi pa nakakakain ng masaktan siya ng todo. May kasintahan na pala siya, pero pumayag pa ring makipag-blind date. Galit si Marie at gustong buhusan ng tubig ang mukha niya, pero pinigilan para di mapahiya ang ina. Nakatayo si Marie sa tabi ng dagat, umiiyak. Nagkataon, naglalakad din si Inseong sa dalampasigan noon. Labis siyang natakot nang makita ito. Patuloy na sinundan ni Inseong si Marie. Pagdating ng gabi, pagod na si Marie pero di pa sila nakarating sa sinehan. Nakita ito ni Seong, kaya hinubad niya ang sapatos at ipinagpalit kay Marie. Nakakaawa si Inseong nang nakayapak, pero wala itong pakialam kay Marie. Ito ang unang beses na nanood sila ng scene sa labas. Sa gitna ng pelikula, sumakit ang tiyan ni Marie at bigla siyang umutot. Naistorbo ang lahat. Noon, labis na nahiya si Marie. Agad na nilakasan ni Inseong ang boses para makuha ang pansin ng lahat. Humingi siya ng paumanhin at inako ang pagkakasala. Nang umuwi si Boknam, parang hindi pa rin makapaniwala si Boksil. Gusto sana matulog ni Lois pero pinalayas siya ni Manager Wang. Unang araw na nagkita muli sina Boksil at Boknam kaya dapat mag-usap sila. Ikinuwento ni Boksil sa kapatid ang pagkamatay ng lola. Nangako siya sa lola na hahanapin at aalagaan ang kapatid. Ngayon, tinupad niya ang pangako sa kanyang lola. Sa ospital, nagising na ang tauhan ni Director Baek. Subalit, agad siyang tumakas pagkatapos noon. Nahanap niya ang malapit na phone booth at tumawag. Nang bigyan siya ng numero, binaba niya ang tawag. Di alam ang balak, nag-alala si Director Baek. Mabilis siyang tumakbo sa bahay ng kanyang ina. Pagpasok, nakita niya si Lois na may kausap sa telepono. Pagkatapos, nagbago ang ekspresyon ni Director Baek. Oras na ba para magbayad siya ng utang? Gaya ng hula, tinawagan ng tauhan ang bahay ni Chairman Choi. Ngunit nang marinig si Director Baek, agad niyang ibinaba. Nagulat si Lois nang makita si Director Baek. Sabi ni Director Baek, bibisita lang siya saglit kay Chairman Choi. Tatalikod na sana siya nang anyayahan ni Lois na kumain ng pansit. Habang kumakain, tinanong ni Director Baek si Lois kung tapos na ba kay Boksil. Mahinahon na sumagot si Lois na nahanap niya ang kapatid ni Boksil. Kasabay nito, buong buo na niyang naalala ang lahat.
Nang marinig ito, parang hindi na malunok ni Director Bike ang pansit. Hindi na intindihan ni Director Bike bakit di binanggit ni Luis ang pagmamaneho. Mabilis din kumain si Director Bike at umalis. Pagdating sa pinto, nakasalubong niya ang subordinate na naghihintay. Nagpanik si Director Bike at hinila siya papunta sa kotse. Ngayon pera na lang kailangan, humingi siya ng 1 bilyon kay Director Bike. Naitala lahat ng usapan nila ni Director Bike. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Pangulong Choi ang kakaiba. Maraming malalaking bilog na kastanyas ang bumagsak sa kanya. Pagkagising, tuwang-tuwa si Pangulong Choi. Pakiramdam niya may magandang balitang darating. Maaga sa umaga, nagdala si na Inseong at nanay niya ng almusal para kina Boksil at Boknam. Pagkakain, hinatid ni Inseong si Boksil sa trabaho. Pagdating ni Boksil, agad ipapaalam ni Inseong kay Luis para mapanatag ito. Wala nang ibang inaalala si Luis kundi si Boksil. Dahil papasok na siya sa susunod na linggo, gusto ni Luis bisitahin ang kumpanya ni Jungwon. Pagpasok ni Luis, narinig niya ang malalambing na salita ni Jungwon kay Boksil, kaya nagselos siya. Nang makita ni Luis ang name tag ni Jungwon, hiningi niya kay Boksil na gumawa ng kaparehong tag. Tuwing nagkikita, gusto ng dalawang ito na mag-away. Ang tunay na layunin ni Luis ay anyayahan si Boksil sa hapunan sa bahay niya ngayong gabi. Pinigilan ni Jungwon si Boksil. Ayaw talaga niyang kumain si Boksil kasama si Luis. Ngunit dahil gusto ni Pangulong Choi makita si Boksil, wala siyang magawa kundi pumayag. Nakolekta ni Director Bike ang lahat ng pera at ibinigay sa kanyang tauhan. Mula ngayon, wala nang kaugnayan ang dalawa sa isa't isa. Bumaba siya ng bus, dala ang maletang puno ng pera, nangakong aalis ng Korea sa loob ng 1 linggo. Di ko alam kung bakit nagkataong magkita si Marie at Insung buong araw. Ngayon, gusto niyang anyayahan itong kumain. Nang makita si Insung, gustong lumayo ni Marie. Tinulak niya ito at aksidenteng nadulas at nahulog. Mabilis na iniunat ni Insung ang kamay para saluhin si Marie. Ngunit dahil sa pagkakamali, napunta ang kamay niya sa puwet nito. Sumigaw si Marie at sinampal si Insung. Nang makita ito ng ina ni Insung, tumakbo siya at sinisi si Marie. Nang makitang inaapi ang anak, si Enje, Shin ay nagmadali ring makipaglaban. Gayunpaman, tila nasa panig ng ina ni Insung ang tagumpay. Kung di pinigil ng anak, sasalakay sana ang ina ni Insung para bugbugin sina Marie at ina nito. Nakita ni Insung na medyo nababalisa ang kanyang ina, kaya humingi siya ng paumanhin. Agad na inilabas ng ina ni Insung ang kanyang galit sa kanya. Dahil sa takot niya sa babaeng ito, si Mrs. Shin ay humingi ng tulong sa ina ni Junghwan. Agad na nakilala ng dalawa ang isa't isa nang magkita sila. Napansin din ng ina ni Junghwan na pareho ang scarf nila ng ina ni Insung at Marie. 3 babae, isang scarf ang makalulutas ng lahat ng galit at hindi pagkakaunawaan. Nang gabing iyon, pumunta si Boksil sa bahay ni Luis sa imbitasyon ni Pangulong Choi. Binigyan din ni Boksil si Pangulong Choi ng sariwang peras na organikong pinalaki. Tuwang-tuwa siya sa mga ito sa unang tingin. Matapos uminom ng katas ng prutas, nakaramdam ng pagkahilo si Boksil. Tuwang-tuwa si Pangulong Choi dahil akala niya ay buntis si Boksil. Ngunit si Boksil ay nagkaroon lang ng hindi pagkatunaw ng pagkain dahil sa sobrang kain. Pagbalik ni Luis kay Boksil, nakita niya si Boknam na nag-aaral. Tila nakalimutan na ni Boknam ang lahat ng kanyang kaalaman. Agad na nga kung kukuha si Luis ng mahusay na tutor para kay Boknam upang mapabuti siya agad. Pagdating ni Luis sa bahay, nakita niya ang dalawang kasambahay na naglalandian. Biniro niya si Assistant Hyo na siya raw ang unang pag-ibig ni Housekeeper Kim. Dahil nandoon si Assistant Hyo, naisip ni Luis na humingi ng pabor sa kanya. Naalala niya ang mga estudyanteng ng loko at nangikil ng pera kay Boksil. Gusto niyang parusahan sila ni Manager Hyo dahil ito ang kanyang forte. Nagpadala siya ng tao para alamin ang kanilang address. Pagkatapos, sinalakay ni Assistant Hyo ang karaoke bar at hinila palabas ang 3 babae. Ang mga estudyante ay umayaw noong una pero sa huli ay sumuko rin. Maya-maya, sinabi ni Luis na kumuha sila ng 1 milyong won kay Boksil. Kaya gusto niyang magtrabaho sila hanggang mabayaran ang utang nila. Nagulat sila nang makitang gwapo at mayaman na ngayon si Luis. Labis na nagulat ang 3 babaeng estudyante sa pagbabagong anyo ni Luis. Sinabi rin ni Luis kay Manager Kim na pakainin sila ng maayos. Ang sweldo ay binayaran pa rin hanggang umabot ng 1 milyong won. Kumalat sa dating kumpanya ang balita ng pagiging direktor ni Boksil. Nasa balita ang kumpanya ni Boksil at Junghwan sa agrikultura. Ang pangkalahatang direktor ng kumpanya ay si Junghwan, Creative Director. Ang tutor na ipinangako ni Luis kay Boknam ay si Manager Kim. Pamilyar si Butler Kim kay Boknam pero di maalala kung saan nagkita. Kinabukasan, pumunta si Luis kay Junghwan para humingi ng tulong. Nag-usat sila tungkol sa kooperasyon at mukhang posible ang lahat. Pagkatapos makipagkamay kay Boksil, gusto rin ni Luis kay Junghwan. Pero laging sinusubukang iwasan ni Junghwan si Luis nang hindi sinasadya. Dahil sa kanya, wala nang pagkakataon si Junghwan kay Boksil. Nang makitang umiiwas si Junghwan, lalo siyang kumapit dito si Luis. Talagang komportable si Luis kasama si Junghwan. Kinabukasan, nagpakilala si Luis sa lahat sa creative office.
Nagulat sila nang malaman na nakapunta si Lois sa Europa pero agad bumalik. Noon, ipinakilala ni Lois ang mga tauhan sa mga kasosyo ng kumpanya. Lalo silang nagulat nang makita na sina Jong Hwan at Bokshil ang mga ito. Mula ngayon, magsasama sila sa trabaho pero sa bagong posisyon. Nang panahong iyon, inimbitahan ni Pangulong Choi sina Insung at nanay niya. Matagal na mula nang huling nakita si Lois na tumugtog ng piano at kumanta. Ang mapayapang tagpong ito ay nagpasaya sa kanya ng lubos. Si Pangulong Choi ay nag-iisa sa kastilyo na ito buong buhay niya. Hindi niya inakala na walang saysay ang buhay niya. Dahil sa pagkawala ng alaala, mas nakisama si Lois sa lahat. Mula noon, naging mas masaya na siya. Hindi na siya gumagastos ng oras sa walang tigil na pamimili. Ngayon, iniisip na rin niya ang magkaroon ng sariling pamilya. Bago nawala ng memorya, gustong-gusto ni Lois bumili ng singsing para kay Bokshil, pero wala siyang pera at ayaw niyang magsuot ito ng peking singsing. Ngayon, mas madali na ang lahat. Nang tumayo si Lois para gumawa ng kape, medyo nagulat si Bokshil na alam niya kung nasaan ang kape. Ngayon, inamin ni Lois na pumupunta siya sa kwartong ito sa buong panahong pansamantala silang magkahiwalay. Nilinis niya ang lahat at naghulog ng pera sa alkansya ni Bokshil. Gabi-gabi, hinihintay niyang patayin ang ilaw at matulog bago siya umuwi ng mapayapa. Nang marinig ito ni Bokshil, labis siyang naantig. Marahan niya itong niyakap mula sa likod. Dahan-dahan ding hinalikan ni Lois si Bokshil sa noo. Lumipas na ang mahirap na panahon para sa kanila at ngayon ay masaya na silang mamumuhay ng magkasama. Kinabukasan, pumunta si Manager Kim sa Busan para hanapin ang kahon ng kayamanan ni Lois noong bata. Ngunit hindi ito nahanap ni Manager Kim. Hindi niya alam na nauna na pala si Director Baek. Kahit gustong makipag-agawan ng kapangyarihan at saktan si Lois ni Director Baek, si Mrs. Shin ay napakabuting babae. Minahal at inalagaan niya si Lois mula pagkabata. Naalala ni Lois ang pag-aalaga niya at nakaramdam ng init. Habang nag-uusap sila, pumasok sa tindahan ang tauhan ni Director Baek. Nagpakilala siya bilang tauhan ni Director Baek. Sa oras na yon, sina Mrs. Shin at Lois ay nakaalaala na siya ang tumawag sa kanila kagabi. Pagkakuha ng pera kay Director Baek, naloko siya at nawala ang pitaka. Napilitan siyang bumalik para hanapin si Mrs. Shin. Pagkakuha ng kahon ni Lois, binuksan ito ni Director Baek pero walang nakitang espesyal. Maglilinis na sana siya nang tumawag ang asawa at sinabi na nasa tindahan ang kanyang tauhan. Agad lumapit si Director Baek at inilabas siya sa bookstore kagad. Pagdating sa garahe, inamin niyang ninakaw ang kanyang pitaka. Kung hindi siya bibigyan ni Director Baek ng dagdag na pera, hindi siya makakaalis ng Korea. Para bumawi sa panahong magkahiwalay sila, nagdesisyon si Lois na ligawan si Bokshil, tama. Sa kwartong ito, bumili siya ng maraming bagay para sa kanila, kasama ang bag na dapat ibalik sa tindahan. Ang dalawa ay lubog na lubog sa kanilang pag-ibig. Akala ni Bokshil gutom si Lois kaya gusto niyang magluto pero pinigilan siya nito. Ayaw ni Lois na mabasa ang kamay ni Bokshil na may singsing kaya siya na ang nagluto sa kusina. Nahirapan si Lois tapusin ang ulam pero si Bokshil ang naglinis nito. Kaya kahit siya ang nagluto, si Bokshil pa ang mas napagod. Para di malungkot si Lois, pinilit ni Bokshil kainin lahat pero napakasama ng lasa. Malapit nang mabaliw si Butler Kim sa mga pangyayari. Pagkatapos maghugas ni Lois ng pinggan, balak ni Bokshil bigyan siya ng regalo. Sa oras na yon, may tawag siya mula kay Assistant Hayo. Mukhang gumawa na naman ng gulo si Boknam kaya wala nang mapuntahan ang tauhan ni Director Baek. Pinayagan ni Director Baek ang taong ito na pansamantalang tumira sa bookstore ng asawa niya. Bukas, kapag handa na, dadalhin niya ang pera sa kanyang tauhan. May di kilalang tao ang nakunan ang lihim na usapan ng dalawa. Pagka-uwi ni Boknam, pinagalitan siya ng ate niyang si Bokshil. Pero mukhang napakahirap para sa kanya ang mag-aral. Nang marinig ang pagalit ng ate, gustong tumakbo si Boknam pero pinigilan siya ni Manager Huang sa labas. Sinimulan niyang disiplinahin si Boknam. Hindi niya naiintindihan kung gaano kahirap magtrabaho ang ate niya. Hindi lang basta naging direktor si Lois. Seryoso siyang nag-aral at marunong pang magsalita ng 10 wika. Nabigo si Boknam at naisip na kung mahirap mag-aral, magiging driver siya ni Lois tulad ni Inseong. Lalo pang nagalit si Manager Huang at sinabihan siyang mag-aral ng mabuti. Bukas, bibigyan ni Bokshil ng buong kapangyarihan na turuan si Boknam. Nang mag-isa si Lois sa gabi, nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Nag-text siya kay Bokshil, umaasang magpapakasal sila sa lalong madaling panahon. Sa gayon, hindi na sila kailangang maghiwalay pa ng ganito. Kinabukasan, nagdaos ng paligsahan ang kumpanya para sa Gold Life at Shinchi Life. Nagkataong pareho ang suot na polo ni na Jungwon at Lois. Agad napatingin si Lois kay Jungwon dahil number 1 ang polo nito. Pagkatapos, nagkaroon ng friendly game para sa lahat. Lahat ay masayang naglaro. Sa huli, nanalo ang koponan ni Lois. Nang gabing iyon, masayang kumain ang lahat. Nang makitang nahihirapan si Bokshil mag-ihaw, hinila siya ni Lois at pinakain. Pagkatapos kumain, nagsimula na ang entertainment program. Ang 5 kalahok ay magsusuot ng maskara para kumanta. Ang may pinakamataas na puntos ang mananalo ng tropeo. Si Lois ang naging huling nagwagi.
Medyo nalungkot si Jungwon nang makitang magkasama sina Louis at Boksil. Hindi niya napansin na naalala niya ang kanilang magagandang sandali. Sa gabi, lahat may kapares maliban kina Louis at Jungwon na pumili ng solong tolda. Sa totoo lang, talagang nakatadhana ang dalawa. Kahit iwasan nila ang isa't isa, lagi pa rin silang nagkakasalubong ng hindi sinasadya. Ang ganitong pagsasama ay labis na nagpahirap kay Jungwon. Hindi siya komportable, pero makalipas ang 2 segundo, nakatulog siya ng mahimbing. Hindi makatulog si Louis, kaya nag-text ulit siya kay Boksil. Noon, inanyayahan ni Boksil si Louis para bigyan siya ng regalo. Nabasa ni Jungwon ang damit ni Boksil, kaya pinahiram siya ni Mire ng jacket bago umalis. Papunta sana siya sa tagpuan kasama si Louis nang biglang madroga ng kanyang tauhan at nawalan ng malay. Hindi niya alam na mali ang naaresto dahil ang suot ni Boksil ay pag-aari ni Mire. Dumating si Louis sa tagpuan at may nakitang kahon. Binuksan niya at nakita ang singsing na may cute na smiley face gawa ni Boksil. Malakas na tumawag si Louis pero hindi lumitaw si Boksil. Tinawagan niya ito pero walang signal. Matapos kidnapin ang bihag, tinawagan ng tauhan si Director Baek para humingi ng pera. Nagbanta na kung tatawag ng pulis, tiyak na mamamatay ang kanyang anak. Labis na nagpanik si Director Baek nang marinig yon. Hawak ang kahon, patuloy na hinanap ni Louis si Boksil sa dilim, ngunit tila walang pag-asa. Sa gitna ng gabi, biglang nagising si Jungwon. Lumabas siya para hanapin si Louis na nagsabing nawawala si Boksil. Agad silang tumakbo sa kwarto ni na Boksil at Mire pero wala silang nakita. Mabilis na naghanap ang lahat ng sabay-sabay. Tinawagan ni Director Baek ang anak pero nalaman niyang ligtas ito. Bago ibaba ang tawag, di sinasadyang nabanggit ni Marie sa ama na nawawala si Boksil. Sa ganitong sitwasyon, plano ni Director Baek na ibigay ang pera sa tauhan at ibalik si Boksil. Sa pagsuri ng CCTV, nakita nila si Boksil pero di makilala ang kidnapper dahil nakamaskara ito. Nang dumating sa liblib na lugar, nabuksan ng tauhan ang pinto at napag-isip na mali ang nadukot. Tinawagan ng tauhan si Director Baek, hiningi pa rin ang pera sa dating pinagkitaan nila. Sinuri rin ng pulisya ang plaka ng sasakyan. Nalaman na ito pala'y ninakaw na kotse. Akala ng lahat dahil kay Louis ang pagdukot pero mukhang hindi pala. Hanggang ngayon, walang tawag ang mga kidnapper para humingi ng ransom. Naghintay si Director Baek sa takdang lugar pero matagal siyang naghintay nang walang dumating. Napakatutok pala ng tauhan sa hostage kaya aksidenteng nabangga sa trapiko. Naghintay ng matagal si Louis. Labis siyang nag-aalala. Aalis na sana siya para hanapin si Boksil nang tumawag ang nurse ng ospital. Sinabi ng nurse na nasa ospital si Boksil at kailangang pumunta agad ang pamilya. Agad na pumunta sina Jungwon at Jeonjae sa ospital. Hindi na sila mapalagay. Pagdating sa ospital, tiningnan ni Louis ang bawat kama para hanapin si Boksil. Nang buksan niya ang kurtina, nakita niyang kaibigan pala ito ni Director Baek. Naalala ni Junhyuk na ito ang nasugatan sa kwarto sa bubungan. Akala ng doktor na pamilya sila ng pasyente nang makitang nag-uusap sila. Sinabi niyang napakakomplikado ng kalagayan ng pasyente. Dahil sa bigat ng dating sugat, nakatakas siya. Sa pagkakataong ito, nagkaroon siya ng bagong pinsala sa ulo kaya mababa ang tsansa ng paggaling. Nasugatan din si Boksil pero napakabahagya lang. Nagtamo lamang siya ng pinsala sa litid. Hindi maintindihan ni Boksil kung bakit siya dinukot ng lalaki. Nagulat din si Louis na hindi siya tinawagan ng kidnapper para humingi ng pera. Tinanong ni Jungwon si Louis kung may kaugnayan ang taong iyon kay Director Baek. Nanlaki ang mga mata ni Jungwon sa komplikadong sitwasyon. Pagdating sa bahay, tila nawalan na ng sigla si Director Baek. Hiniling niya sa asawa na ibalik ang kahon ni Louis sa lihim na vault ni Chairman Choi. Habang pinapakain ni Louis si Boksil ng lugaw, nakita niya ang singsing na ibibigay sana. Hindi niya inasahan na hindi pala ito nawala. Inamin din niya kay Louis na mahal niya ito. Ang mga sinabi ni Boksil ay lubos na nagpasaya kay Louis. Sa pulis, sinabi ni Junhyuk kay Jungwon na ang nasa ospital ay isang upahang mamamatay tao. Wala siyang papeles at kinilalang iligal na imigrante, ngunit ang pagiging kababayan ni Director Baek ay isang kapansin-pansing detalye. Biglang naalala ni Jungwon ang unang araw na nakilala niya si Louis. Nataranta si Director Baek at tumakbo para tanungin siya tungkol sa lalaking mukhang pulubi. Siyempre, noon, hindi alam ni Jungwon kung sino si Louis. Ang ekspresyon ni Director Baek noon ay tila alam niyang buhay si Louis, pero bakit niya ito itinago? Talagang naging curious si Jungwon. Nagsisisi rin si Director Baek sa kanyang mga ginawa sa panahong ito. Hindi niya talaga gustong patayin si Louis. Gusto lang niyang magdulot ng maliit na aksidente para maospital si Louis ng ilang araw. Hindi niya inakala na aabot sa ganito kalala ang sitwasyon. Huli na para magsisi siya ngayon. Dahil nag-aalala si Louis kay Boksil, tinawagan niya si Junhyuk para bantayan ang kidnapper. Tumawa si Junhyuk at sinabing ito ang kanyang misyon. Habang nagdadala ng gata si Butler Kim, hiningi ni Louis na siya ay magmaneho. Ngumiti si Butler Kim, ngunit malamang hindi ito posible. Nang bumalik sa Korea, minsan lang siya nagmaneho at nagdulot ng trahedya. Mula ngayon, tiyak na hindi na siya pababayaan ni Pangulong Choi. Biglang naalala ni Louis ang araw na yon.
Si Director Baek pala ang nagbigay ng susi, hindi siya ang kumuha nito. Nang marinig ito, lubhang nagulat si Butler Kim. Sa totoo lang, marami rin siyang duda kay Director Baek. Pinakuha ni Director Baek ang relo ni Lois at ninakaw ang ngipin. Ngunit si Director Baek ang nagbalik kay Lois, kaya pinili niyang magtiwala. Napansin ni Lois na nagulat din si Director Baek nang sabihing naalala niya. Pumunta si Lois sa bahay ni Director Baek para makita siya. Nang makita si Lois, di na siya nagulat dahil balak din niyang makipagkita bukas. Sa harap ni Lois, lumuhod si Director Baek at humingi ng tawad sa lahat. Mula nang pumanaw ang ama ni Lois, nagsikap si Director Baek para sa kumpanya. Pinuring ni Director Baek si Pangulong Choi bilang ina pero gusto nitong ibigay lahat kay Lois. Dahil dito, nasaktan at nag-isip ng hindi tama si Director Baek. Gusto lang niyang gumawa ng aksidente para takutin ang Pangulo at ibalik si Lois sa France. Sa harap ng pagdurusa ni Director Baek, natahimik si Lois. Tinulungan ni Lois si Director Baek tumayo at nagpasalamat sa pag-aalaga sa lola niya. Ang malasakit ni Director Baek sa lola at kumpanya ay sapat na para patawarin siya ni Lois. Ngunit, naging komplikado na ang sitwasyon ngayon. Marami nang naghihinala kay Director Baek at maaaring matuklasan ang totoo. Alam na ito ni Director Baek, kaya tinawagan niya ang abogado para umamin sa lahat. Ibabalik din niya kay Lois ang shares na bigay ni Chairman Choi. Nangako si Lois na itatago ito at di sasabihin sa lola niya. Hiniling din ni Director Baek na alagaan ang pamilya niya habang wala. Sinisi ng tauhan ang lahat kay Director Baek. Sabi niya, pinakidnap daw ni Director Baek si Bokshil. Pero hindi naman yun nangyari talaga. Walang patunay na nagsasabi siya ng totoo sa sitwasyon. Nakita ni na Lois at Jungwon ang laging kumukunan ng litrato ng tindahan at ni Mrs. Shin. Nakita sa video ang tauhan sa tindahan at pagdala ni Director Baek ng pera. Ito'y patunay na di nagsinungaling si Director Baek kay Lois. Wala nang maitanggi pa ang tauhan. Inamin niyang ninakaw ng babae ang perang bigay ni Director Baek. Sumakit ulo ni Joon Hyuk, pinahahanap siya pero matigas at di umamin. Habang malakas niyang sinasabi na iligal siyang ikinulong ni Joon Hyuk, dumating sina Bokshil at Lois. Agad nakilala ni Bokshil na ang babaeng ito ang nagnakaw ng kanyang bag nang makita ng babae si Bokshil. Naalala niya ito at medyo nahiya. Matapos mag-usap, pumayag siyang ibalik ang ninakaw na pera. May cellphone din sa bag na sinasabing pag-aari ng tauhan. Binuksan ni Joon Hyuk ang recording file. Ito ang boses ni Director Baek at ng kanyang tauhan. Hiniling ni Director Baek na gasgasan lang si Lois. Sapat na iyon para ipadala agad ni Chairman Choi si Lois pabalik ng France. Dahil dito, maaaring mas magaan ang parusa kay Director Baek. Bago siya dalhin, nagpasalamat si Director Baek kay Bokshil. Malaki ang utang na loob niya kina Bokshil at Lois. Samantala, umupo ang asawa ni Director Baek at binasa ang sulat niya. Pinasalamatan niya ito sa lahat ng bagay. Umaasa siyang mabubuhay ng maayos ang mag-ina kahit wala siya. Kinabukasan, bumalik sina Lois at Manager Kim sa Busan para hanapin ang kahon ng kayamanan. Pagbalik nila, ipinakita ni Butler Kim kay Pangulong Choi ang video ng kanyang anak at manugang. Kahit wala na sila sa mundong ito, buhay pa rin ang mga alaala nila sa kanya. Higit sa lahat, iniwan nila sa kanya ang isang apo na lubos na nagmamahal sa kanya. Ginamit ni Lois ang buong unang sweldo para bilhan siya ng magandang bakya. Napakaswerte ni Pangulong Choi na kasama niya si Lois sa buhay. Kinabukasan, di niya nakitang bumaba para mag-almusal, kaya umakyat si Lois para gisingin siya. Subalit, mapayapa na siyang pumanaw. Napaiyak si Lois sa matinding sakit. Sa tabi ng puntod, inilagay niya ang magandang pulang sapatos na binili para sa kanya. Ang imahe ng kanyang mabait at mapagmahal na lola ay buhay pa rin sa isip ni Lois. Wala na siya, pero parang nararamdaman pa rin ni Lois na kasama niya ito sa bahay. Isang araw, nabuntis si Assistant Hayao, kaya may bagong buhay na darating sa mundo. Mas magiging mainit ang bahay na ito dahil sa sanggol. Tumanggi si Bokshil na lumipat sa bahay ni Lois. Nakatira pa rin siya kasama ang kapatid sa attic. Madalas pumunta si Lois at nag-enjoy sila sa pagkain. Habang kumakain, may tawag si Lois mula kay Assistant Hayao. Masayang sinabi niya may espesyal na regalo, isang videotape. Nang magretiro si Director Baek, si Jungwon ang pumalit. Kitang-kita na naging mas gwapo at maayos si Jungwon. Sa pamumuno ni Lois, komportable at kinikilala ang lahat. Kahit galit kay Lois, tinago ni Jungwon ang evaluation niya. Napakahusay ni Bokshil sa kanyang bagong trabaho. Pinuri siya ni Jungwon dahil dito. Alam ni Jungwon na huling araw nilang dalawa lang magkasama. Masaya siya na naging magkasintahan sina Lois at Bokshil. Sinabihan din niya si Bokshil na alagaan si Lois ng mabuti. Hindi lumaki si Lois kasama ang pamilya, kaya't nangungulila siya sa tunay na pagmamahal. Binilhan din ni Jungwon si Bokshil ng mga aklat para sa entrance exam sa kolehiyo. Inisip niya na talagang matalino ito. Kung mag-aaral pa siya, tiyak na magkakaroon siya ng magagandang resulta. Buntis noon si Assistant Hayao at nahihirapan sa morning sickness. Nang hilahin siya ni Butler Kim sa hapagkainan, hindi niya sinasadyang tumanggi. Ngunit dahil sa pagmamakaawa ni Butler Kim, sinubukan niyang makinig. Gusto rin niyang makita kung ano ang inihanda nito para sa kanya.
Nakakagulat, ito pala ay isang malaking singsing na brilyante. Nag-propose si Butler Kim kay Assistant Hayao at hiniling na maging asawa niya. Lubos na naantig si Assistant Hayao. Bagamat medyo huli na, buti na lang at hindi pa huli ang lahat. Sa di malamang dahilan, nais ng mga magulang ni Jung-hwan na tumira sa kanya. Sinabi ng kanyang ina na mananatili siya hanggang sa siya ay mag-asawa. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kusina at nagluto ng pansit. Nang makita niyang nagbubuhos ng katas ng prutas sa palayok, natakot ang ama ni Jung-hwan. Sawang-sawa na siya sa katas na ito. Kaya itinapon niya lahat at pinagbawalan ang asawa na pumasok sa kusina. Labis na nasaktan ang kanyang asawa sa kanyang mga ginawa. Kahit gabi na, napagpasyahan niyang umalis ng bahay. Nalaman na pumunta pala siya kay Yan Ye Shin. Agad tinawagan ng dalawang lola ang ina ni Inson. Naglaro sila ng mahjong habang pinag-uusapan ang kanilang mga asawa. Sa kasal ni na Butler Kim at Assistant Hayao, dumating ang lahat at nakisaya. Bawat isa ay naghanda ng makabuluhang regalo para sa kanila. Pagbalik sa kwarto, biglang naalala ni Marie ang sinabi ni Lois. Alam ni Lois na gusto ni Marie si Jung-hwan, kaya pinayuhan siyang maging totoo sa sarili. Gusto ng lahat ang mga bagay na simple at tapat. Parang may naintindihan si Marie, kaya napagpasyahan niyang habulin ulit si Jung-hwan mula ngayon. Nakita ni Lois na gusto ni Insong si Marie, kaya sinabi niya na gusto na ni Marie si Jung-hwan. Nang marinig ito, sobrang nasugatan ang puso ni Insong. Pagkatapos ng party, umuwi siya at umiyak ng todo sa sakit. Habang iniisip ni Lois ang kasal ng mga butler, lalo niyang pinangarap sila ni Bokshil. Naisip niya na dapat din siyang maghanda para mag-propose sa kanya. Kaya kumuha si Lois ng mga gamit at nagsimulang mag-practice ng proposal. Kinabukasan, inis si Jung-hwan dahil pinilit siya ng nanay niya sa blind date. Inaya rin siya ng babaeng ito na mamili, katulad ng ginawa ni Bokshil noon. Ang pagkakaiba, hindi siya nawala ng bag o naloko sa pera. Pumunta siya dito para humanap ng posibleng customer. Gusto niyang makipagtulungan sa Shinshi Life para magbenta ng ginseng products. Narinig ni Jung-hwan ang presentasyon at alam na matalino ang babaeng ito. Umiti siya ng maliwanag, muling nagpatibok ng kanyang puso. Ngayon, patuloy na nagluto si Bokshil ng pansit para sa kapatid. Dumating din si Lois, kaya kumain siya kasama ni na Bokshil at kapatid. Nang gabi niyon, hindi makatulog si Lois at nag-text kay Bokshil. Gusto niyang anyayahan ito sa scene, matagal na silang hindi nakapanood. Ang buong sinihan ay inarkila ni Lois para sa kanila. Nag-usisa si Bokshil kung anong uri ng pelikula ito. Lumabas na hindi pala ito isang romantikong pelikula. Ipinakita sa screen ang pamilya Bokshil na tumatanggap ng gantimpala. Napuno ng luha ang mga mata ni Bokshil sa nakita. May ganito palang pagkakataon sa mundong ito. Matagal nang hindi nakita ni Bokshil ang kanyang mga magulang. Napakabata pa nila noon sa pelikula. Tahimik siyang nagpatuloy sa panonood ng pelikula. Ipinakita ang dalawang batang umiiyak dahil walang music box. Matapos ni NJ, kinuha ni Shin si Marie, tumakbo si Bokshil at ibinalik ang music box kay Lois. Masayang tinanggap ito ni Lois at maingat na itinago. Ang maikling pagkikitang ito ang naging tadhana ng dalawang tao. Kaya pala may pangalan ni Bokshil sa ilalim ng music box. Dati ay sa kanya ito at ngayon ay bumalik na sa tunay na may-ari. Hindi inakala ni Lois na magkikita silang muli. Lalo na, hindi niya inasahang mahuhulog sila sa pag-ibig ng ganito. Malayo ang narating nila pero sa huli, pinagsama pa rin sila ng tadhana. Maraming himala ang maaaring mangyari sa buhay at ang pag-ibig ay isa na rito.